Sino mang makakita ng butong ito ay dapat mamatay. Ngunit nilunok ko ito at inalagaan sa loob ng 18 taon. Bago namatay ang aking ama, sinabi niya sa akin na sa sandaling sumibol ang butong ito sa loob ko, ang buhay ko ay lubos na magbabago. Ngunit hindi ako makapagsalita hanggat hindi sumisibol ang buto, dahil sa sandaling ibuka ko ang aking bibig, ang aura ng butong ito ay ilalabas. Ito ay aakit ng puot ng makalangit na kidlat, at maaari pa akong tamaan ng kidlat. Kaya, sa loob ng 18 taon, hindi ako nagsalita kahit isang salita, at inakala ng mga tao na ako ay pipi. Kahapon ang huling araw ng 18 taong ito. Oo, pero ngayon, may nangyaring hindi ko inaasahan. Sa sandaling iyon, si Jian Luwai ay may hawak na malaking kutsilyo sa kanyang leeg at sumisigaw, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa pakasalan si Fan Chen. Narinig ito, may nagsabi, Luwai, kung sisirain mo ang relasyong ito, sasabihin ng mga tao na wala kang utang na loob. Narinig ito, galit na tinadyakan ni Han Luwai ang kanyang mga paa at sinabing, wala akong pakialam. Hindi ako magpapakasal kay Fan Chen. Ama, sana'y humanap ka ng paraan para makalabas ako. Labis na nagalit si Han Jiang, at hindi sinasadyang napunta ang kanyang tingin sa akin, na nakaupo sa sulok. Mayroon akong napakagandang anyo. Mayroon akong matangkad at balanseng katawan, kalmado at matalinong mga mata, at isang natatanging kalmadong aura. Napakaganda ko. Ngunit sa kasamaang palad, itinuring akong bobo, at pagkatapos ng maraming pagsubok, napatunayan na wala akong anumang espiritual na ugat. Ang kanyang anak na babae, sa kabilang banda, ay isang henyo na may espiritual na ugat sa ika-6 na baitang. Hinangaan siya ng mga elder ng Monsuan sect at malapit na siyang gawing direktang disipulo. Ang kanyang kinabukasan ay napakaliwanag. Pareho kaming galing sa magkaibang mundo, isa sa langit at ang isa naman sa lupa. Pagkatapos ay may nagsabi, Ama, kung wala ng ibang paraan, doon na lang sa Loyi. Hayaan mong magpakasal si Rusa. Nang marinig ito, lahat ng miyembro ng pamilyang Jian ay lumingon kay Jian Rusa, na nakatayo sa likod ng karamihan. Isa siyang balingkinitan at magandang babae tulad ng kanyang nakatatandang kapatid na babae. Mas maganda pa siya kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na babae, si Jian Luwai. Ngunit sa kasamaang palad, ipinanganak siya sa isang babae, kaya napakababa ng kanyang katayuan sa pamilyang Jian. Ang pagpapadala sa kanya upang magpakasal sa isang lalaking pipi ay itinuturing din na isang kahihiyan ng marami sa pamilya. Kinagat ang kanyang mapupulang labi, walang magawang sinabi ni Jian Rusa, Ama, gusto ko pa rin kayong pagsilbihan. Huwag mo sana akong pilitin na magpakasal. Ngunit hindi pinansin ni Xian Zenyang ang kanyang pakiusap at sinabi sa seryosong tono, Ross, ang aming pamilyang Jian ay nasa ilalim ng paghina sa nakalipas na 100 taon. Ang isang henyo na tulad ng iyong kapatid ay ipinanganak na may matinding kahirapan. Ang kinabukasan ng pamilya ay nakasalalay sa kanya. Isipin mo ang iyong ama na nagmamakaawa sa iyo. Pakasalan mo si Fan Chen sa halip na ang iyong kapatid na babae. Nang makita siyang nag-aalangan pa rin, nagngingit-ngit si Han Zinyang at lumuhod, kailangan mo bang pumayag dahil lang sa nakaluhod ang iyong ama? Nataranta si Jian Rizu at mabilis na binuhat siya, sabay sabing, Ama, huwag mong gawin ito. Magpapakasal ako. Puno ng reklamo at sakit ang kanyang mga mata. Narinig ito, tumayo si Han Zinyang, nabawasan ang bigat ng kanyang puso. Nakahinga siya ng maluwag at tumingin sa akin, Little Chin, ano sa tingin mo? Tahimik akong nakaupo sa isang sulok, umiinom ng tsaa. Nang marinig ito, itinaas ko ang aking ulo at nakita si Jian Rizu na nakatayo roon na nakayuko ang ulo. Pagkatapos ay bamantong hininga ako sa loob. Kawawa naman siya. Pinagtataksilan siya ng sarili niyang pamilya. Hindi kailanman nilayo ng pamilyang Jian na ipakasal sa akin ang kanilang mahuhusay na anak na babae, si Jian Lui. Plano nilang gawing scapegoat si Jian Rizu mula pa sa simula. Ang banta ng pagpapakamatay ni Jian Lui, ang mungkahi ng kapalit na kasal at pagkatapos ay ang paglalaro ni Jian Zinyang sa emosyon ng pamilya ay pawang plinano na. Napaka-inosente at mabait ni Jian Rusa, kaya madali siyang nahulog sa bitag na ito. Paano ko masisira ang buhay ng isang kawawang babae? Kinuha ko ang panulat at papel na dala ko at sumulat ng isang liham. Hindi mo na kailangang pilitin si Tio Rusa. Inalagaan ako ng pamilyang Jian sa nakalipas na 10 taon. Nabayaran na nito ang utang ng aking ama.
Mula ngayon, dapat ituring na tapos na ang kasal na ito. Sa totoo lang, hindi ito dahil kay Gian Rusa, ngunit napagdesisyonan ko nang tapusin ang relasyong ito. 10 taon na ang nakalilipas, iniligtas ng aking ama ang buhay ni Elder Jane. Simula noon ay nakatira na ako sa pamilyang Jane. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng aking ama 3 taon na ang nakalilipas, nagbago ang lahat. Nagsimulang dumistansya ang mga tao sa akin, at unti-unting dumistansya rin ang pamilyang Gian. Akala ko naubusan na sila ng pasensya. Kung hindi sila nag-aalala tungkol sa kanilang reputasyon, matagal na nila akong pinalayas. Panahon na para umalis ako. Matapos basahin ang aking sulat, labis na natuwa si Hanyan. Matagal na niya akong gustong paalisin, ngunit wala siyang nagawa dahil sa pabor ng aking ama. Ngayong naipahayag ko na ang aking pagnanais na umalis, isa itong napakagandang balita para sa kanya. Ngunit biglang, nagseryoso ang mukha ni Chen Yanfan at sinabing, "Little Chen, imposible iyon. Ang pangakong ito sa kasal ay ginawa ng elder. Paano natin ito masisira? Kung babalik siyang matagumpay at malaman na hindi natin tinupad ang ating pangako, kami ng iyong tiyuhin ay kailangang magbayad ng malaking halaga. Kung tunay kang may utang na loob sa pamilyang Hanyan, pakasalan mo si Rusyo upang mabayaran sila sa 10 taong pag-aalaga na ito, upang tayong lahat ay maging isang pamilya." Agad na naunawaan ng ilang tusong miyembro ng pamilyang Jian ang kanyang tunay na intensyon. Gusto niyang sirain ang buong buhay ni Jian Rizu at alisin ang banta sa kanyang anak na si Jian Luwai. Napaka-espesyal ng karangalan ni Jian Rizu. Ang kanyang walang kapantay na kagandahan ay kilala sa lahat ng dako. Gusto siyang pakasalan ng mga binata mula sa maraming prominenteng pamilya. Kung mag-aasawa siya sa isang mayamang pamilya o magiging kabit ng isang makapangyarihang lalaki, maaari siyang magdulot ng malaking banta kay Zinloy. Ngunit kung mag-aasawa siya sa isang walang kwentang taong tulad ko, ang banta na iyon ay mawawala magpakailanman. Kay laso ng pag-iisip, naunawaan ko ng malinaw ang lahat. Gustong umiyak ng tahimik ni Jian Rizu, ngunit wala siyang magawa. Bamantong hininga ako sa loob-loob ko. Naisip ko, kahit tulungan ko pa siya ngayon, hindi niya matatakasan ang makamandag na kamay ni Chen Yanfan pagkatapos kong umalis. Kung gayon, malamang na mas malala pa ang kinabukasan niya kaysa sa pagpapakasal sa isang lalaking tanga. Sa lahat ng mga taong ito, si Jian Rizu lang ang laging maayos ang pakikitungo sa akin. Noong taon na namatay ang aking ama, labis akong nalungkot sa kalungkutan kaya nagkasakit ako ng malubha. Nakahiga ako sa kama ng 7 araw at 7 gabi, at ang iba pang miyembro ng pamilyang Jian ay hindi man lang ako tiningnan. Noong nakahiga ako sa kama ng 7 araw at 7 gabi, si Jian Rizu lang ang nag-alaga sa akin ng walang tulog, at siya ang tumulong sa akin na malampasan ang mahirap na panahong iyon. Sa totoo lang, wala akong lakas ng loob na iwan ang isang mabait, inosente, at mabait na batang babae na mag-isa sa maalab na lugar na ito ng pamilyang Jian. Sa ilalim ng paulit-ulit na panggigipit ni Chen Yanfan, wala akong magawang kinuha ang aking panulat at sumulat ng isang salita para sa kanya, "Sige." Agad na nagliwanag ang mukha ni Chen Yanfan sa isang ngiti. Tuwang-tuwa niyang sabi, "Kunin mo si Rusefan Chan at ipasukat mo ang sukat niya. Ikakasal na kayong dalawa sa loob ng 1 buwan. Gusto niyang mabilis ang kasal namin para walang problema." Pinunasan ni Jian Raiso ang kanyang mga luha at, namumula ang mga mata, humarap sa akin at sinabing, "Sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa iyo." Sinundan ko siya papasok sa kanyang kwarto. Sobra na iyon para tawagin itong dressing room. Parang mas masarap pa ito kaysa sa chicken dinner. Napakasimple at maliit. Binuksan ni Jian Raiso ang isang drawer at kinuha ang isang maliit na supot na nakatago sa isang sulok, puno ng mga basag na pilak na barya na may iba't ibang laki. Mahina niyang sinabi, "Hay nako, hindi ka dapat pumayag sa relasyong ito. Ayaw talaga nila akong pakasalan. Ayaw lang nila na tawagin silang walang utang na loob. Kapag sumali ang kapatid ko sa sekta, tretuhin ka nila ng masama at pagkatapos ay palalayasin ka sa bahay." Bahagya akong ngumiti. Hindi siya tanga. Pagkatapos ay inilagay niya ang supot ng pera sa aking palad at sinabi sa mahinang boses, "Kunin mo itong perang ito at iwan ang pamilya. Umalis ka na rin sa Luxian City. Ayokong matapos ang buhay mo tulad ng akin." Sumulat ako ng isang liham, at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Ito ang aking tahanan, sabi niya. Kahit gaano pa nila ako kasamang tretuhin, hindi ako makakaalis. Noon din, narinig ang tawanan at daldalan ng mga katulong sa labas. Papunta sila sa bodega para bumili ng mga gamit sa kasal. Kinakabahan niyang sinabi, umalis ka agad. Huwag kang malungkot. Huwag kang magtiwala sa mga estranghero kapag lumalabas ka. Huwag mong kainin ang kanilang pagkain. Huwag mong inumin ang kanilang tubig, at huwag kang sumigaw ng hindi kinakailangan. Kapag nalaman ng mga tao na pipi ka, sasamantalahin ka nila. Naiintindihan mo, munting pipi. Nanginag ang kanyang boses habang nagsasalita, at namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Humakbang ako paabant, inilagay ang isang kamay sa kanyang ulo, at sinabing, mula ngayon, dapat mo akong tawaging asawa. Biglang itinaas ni Rizzo ang kanyang ulo. Nanlaki ang kanyang malalaking mata sa gulat. Nagsalita ka, hindi ka pipi. Sabi ko sabay tawa ng mahina, kailan ko sinabing tanga ako? Lubhang nagulo ang isip niya. Nagpapanggap kang tanga. Bakit? Pinagsalikop ko ang mga kamay ko sa likod ko at tumangala sa langit sa labas ng bintana. Noon din, dalawang malalakas na kulog ang umalangaw sa maaliwalas na kalangitan. Nagtakbuhan palabas ang mga miyembro ng pamilya Gian sa takot. Nagulat din si Gian Rizzo sa biglaang kulog at sinabing, paano biglang tumama ang kidlat? Seryoso ang ekspresyon ko, pero nanatiling tahimik ako. Hindi niya alam na nang magsalita ako, lumitaw ang gitnang aura, na tinatawag ang puot ng makalangit na kidlat. Nakita niya ang lungkot sa mukha ko at marahang sinabi, sige, hindi na ako magtatanong. Mag-impake ka agad at umalis. Kapag nalaman ni Chan Yanfan na nagpapanggap kang tanga. Tumingin siya sa luma at punit na damit niya at bamulong, mukha na naman akong multo. Lumingon ako at marahang hinawakan ang kamay niya. Hindi ako aalis. Dito na lang ako at papakasalan kita. Paprotektahan kita mula ngayon. Agad na namula ang magandang mukha ni Gian Rizzo, at bumilis ang tibok ng puso niya. Mabilis niyang binitawan ang kamay niya at sinabing, huwag kang magpakatanga. Mas mababa pa ang talento mo kaysa sa akin. Ngumiti lang ako. Ngayon ang huling araw ng 18 taon. Malapit nang magbago ang buhay ko. Tumingin ako sa kanyang mga mata at buong kumpiyansang sinabi, magtiwala ka sa akin. Ang aking kalmado at matatag na titig ay pumuno ng init sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay ang kanyang ina, may nagsabi sa kanya na paprotektahan siya nito. Pagkatapos ng mahabang sandali ng pag-iisip, inilagay niya muli ang supot ng pera sa aking palad. Bahagyang namula ang kanyang mga pisngi, sinabi niya, itago mo ito. Ituring mo ito ang kabayaran sa pagpapakasal sa akin, Fanche, sabi niya. Isang kakaibang pakiramdam ang lumitaw sa aking puso. Hindi ko akalain na may isang babae na gugustuhing pakasalan ako, na ibibigay sa akin ang lahat ng kanyang ipon bilang dot. Inayos ang aking damit gamit ang kanyang maliit na palad, marahang sinabi niya, ginugol ni Tio Fan ang kanyang buong buhay sa kahirapan at wala siyang naipong kahit ano para sa iyo. Sana ay makatulong sa iyo ang perang ito. Fan Chen, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Hinawakan ko ang kanyang baywang at hinayla siya palapit sa akin. Namula sa kahihiyan si Gian Rizzo, parang hinog na prutas sa taglagas. Nablangko ang kanyang isipan, at nanigas ang kanyang katawan. Hinayaan niya akong yakapin siya. Pagkaraan ng mahabang panahon, nakabawi siya ng loob at, sa takot, pinakawalan ang sarili, sinabing, magpapasukat ako ng damit ko. Nang makita siyang tumatakbo palayo, inilagay ko ang supot ng pera sa mesa at bahagyang ngumiti, Jane. Rusa, pakakasalan kita ng may buong karangalan at karangyan. Samantala, sa kwarto ni Chen Infan, nakaluhod si Lucen at nag-aalalang sinabi, Tia, paano mo mapapakasal ang pinsan mong si Rusa sa walang kwentang si Fan Chan? 10 taon na rin akong nakatira sa pamilyang Jian. Pakiusap, pag-isipan mo muli ang iyong desisyon at hayaan mo siyang pakasalan ako. Si Lucen ay pamangkin ni Chen Infan. Siya ay napakatalino at may ugat na espiritual na nasa 3 baitang. Kaya naman dinala siya ni Chen Fan sa pamilyang Jian at inalagaan mula pagkabata. Siya ay naging lubos na may talento at umabot sa antas ng paglilinang sa 5 baitang sa edad na 20 taong gulang lamang. Nagdulot ito kay Chen Infen ng malaking respeto sa loob ng pamilya. Ngunit ang pinakamalaking problema niya ay ang palaging itinuturing ni Lucen si Chen Ruse bilang kanyang asawa.
Malamig na sinabi ni Chen Infen, sa lahat ng bagay, matatanggap kita. Pero hindi kita hahayaang magloko sa bagay na ito. Ngunit nang makita ang nasasaktang ekspresyon ni Lucen, bahagyang natunaw ang kanyang puso. Sinabi niya ng may mas malalim na kahulugan, sinasabi ko lang sa iyo na huwag mong pigilan ang kanilang kasal. Hindi ko pa nasasabi kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kasal. Kung biglang mamatay si Fan Chen, maaari mo nang pakasalan si Jian Rizu. Agad na nagbago ang mukha ni Lucen. Napangiti ako sa tuwa. Naiintindihan ko. Salamat, tita. Tutulungan ko si Fan Chen na maghanda para sa kanilang kasal para makapagpakasal na sila agad. Tumanggo si Chen Enfen at sinabing, sige, pero huwag mong kalimutang gumising ng maaga bukas ng umaga. Dadalhin kita sa detection tower para iparetest ang iyong spiritual root. Magalang na tumanggo si Lucian, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at lumabas ng nakangiti. Ngunit habang palabas si Lucian ng kwarto ni Chan Fan, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha, at isang malupit na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Naisip niya, ang matandang babaeng ito ay talagang may matatalinong plano. Kung mas mataas ang aking spiritual root bukas sa retest, aagawin ko si Jian Ruju sa harap ng buong pamilya Jian. Maaga kinabukasan, hindi mapakali akong naglalakad sa isang simpleng silid sa kanlurang patio ng pamilya Chin, paminsan-minsan ay sumusulyap sa bintana sa langit. Namumula ang aking mga mata dahil sa pagpupuyat buong gabi. Labis akong hindi mapakali. 18 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Akala ko malakas ang aking determinasyon at tatanggapin ko ang sandaling ito ng may kalmadong isipan. Ngunit nang dumating ang araw, hindi ako makatulog buong gabi, at nakaramdam ang aking puso ng kakaibang pagkabalisa. Noon din, isang maliwanag na liwanag mula sa langit ang tumagos sa mga ulap at pumasok sa silid. Halos agad-agad, nakarinig ako ng tunog ng pagkalabog sa aking isipan, parang isang matigas na balat na nabasag. Sa wakas ay sumibol na ang buto. Agad akong umupo nang nakakross ang mga paa at pinigilan ang aking hininga. Sa dilim, nakita ko ang isang maliit na berdeng usbong na lumitaw mula sa lupa. Ang hitsura nito ay parang isang kataas-taasang nilalang na nagalit. Isa-isa, tinamaan ito ng mabangis na kidlat, dinurog ito pabalik sa lupa. Ngunit ang maliit na usbong ay dahan-daang lumawak. Nilamon ng berdeng usbong ang lahat ng kidlat na parang ito ay isang pagkain, at sa harap ng aking mga mata, ito ay namulaklak at naging isang walang katapusang, matayog na puno. Nang mapagtanto ng kidlat na hindi nito mapigilan ang paglaki nito, unti-unti itong kumalma. Ang mga sinag ng berdeng liwanag ay sumikat mula sa sinaunang Teizu Divine Tree na iyon at nagsimulang tumagos sa aking katawan. Pagkatapos, isang espiritual na ugat ang nagsimulang mabuo sa aking dantian. Espiritual na ugat. Mayroon akong espiritual na ugat. Naghintay ako ng 18 taon para sa pagbabagong ito, at sa wakas, dumating na ang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, kinalma ko ang aking sarili at maingat na tiningnan ang aking espiritual na ugat. Ngunit sa aking pagkagulat, ito ay ganap na malinaw. Ang aking espiritual na ugat ay walang kulay. Ang espiritual na ugat ni Qin Luwai ay kulay asul na langit, na kumakatawan sa isang ugat sa ika-6 na baitang. Narinig ko na ang pinakamataas na antas ng espiritual na ugat ay isang espiritual na ugat sa ika-9 na baitang. Ngunit hindi ko pa naririnig ang tungkol sa isang malinaw na espiritual na ugat. Siguro kailangan kong pumunta sa evaluation tower para kumpirmahin. Hinawakan ko ang aking ulo at inisip kung anong antas ng ugat ito. Pagkatapos ay nakita ko na ang malaking Teizu Divine Tree ay namumunga ng maraming malalaki at malinaw na mga prutas. Sa loob ng pinakamababang nakasabit na prutas ay isang selyadong pamamaraan ng paglilinang. Nang makita ko ang mga salitang malinaw na nakasulat dito, ako ay natigilan. Ang mahiwagang pamamaraan na may mataas na antas, ang Ascending Dragon Sutra. Lubos akong nayanig. Ang isang sinaunang kapangyarihan tulad ng pamilyang Jian ay nagtataglay lamang ng mid-level na Royal Sword Technique. Ngunit ang mahiwaga at mataas na antas na pamamaraan na ito ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Bumilis ang aking paghinga. Tumalon ako para pumitas ng prutas, ngunit isang di nakikitang puwersa ang pumihil sa akin sa lupa. Pagkatapos ay naisip ko, tanging ang mga nakarating na sa Foundation Establishment Realm ang maaaring kumuha ng pinakamababang antas ng prutas.
Kaagad pagkatapos noon, nawala ang kadiliman sa harap ng aking mga mata, at bumalik ako sa aking ordinaryong silid. Hindi nag-aksaya ng oras, iniwan ko si Gian Manjian at tumungo sa evaluation tower. Maagang maaga pa noon, at maraming mga batang lalaki at babae ang naroon na para sa evaluation. Sa sandaling iyon, nakatayo si Chenyan sa labas ng tore kasama si Fan Lucen at sinabing, huwag kang kabahan ngayon. Kinabahan ka noong nakaraan, kaya ang resulta mo ay mas mababa sa normal. Dapat ay nakakuha ka ng kahit isang mataas na marka sa ikatlong baitang. Ngunit dahil sa iyong kaba, nakakuha ka lang ng marka sa kalagitnaan ng ikatlong baitang. Ang isang antas ng kakulangan na ito ang dahilan. Dahil dito, hindi na ako makakuha ng mas maraming mapagkukunan mula sa pamilyang Gian para sa iyo. Huminga ng malalim si Lucen. Limitado ang mga mapagkukunan ng pamilyang Gian. Karamihan ay ibinigay kay Gian Luwai, at ang natitira ay ipinamahagi ayon sa talento. Maraming tao sa pamilya ang may mga ugat na nasa ikatlong baitang. Kaya, kung mas mababa ang kanyang antas kaysa sa iba, kakaunti lamang ang kanyang matatanggap na mapagkukunan. Seryosong sinabi ni Chen Fan, sa pagkakataong ito, kailangan mong ipakita ang iyong tunay na antas. Kung makakakuha ka ng mataas na ikatlong baitang, kukumbinsihin ko ang pamilyang Zin na bigyan ka ng pagkakataong matutunan ang 100 sa kanilang mga pamamaraan. Nang marinig ito, labis na natuwa si Lucen. Ang pamamaraan ng espada ng pamilyang Gian ay isang pamamaraan ng mid-yellow rank at itinuturing na napakalakas sa Land City. Tanging ang mga pangunahing miyembro lamang ng pamilyang Gian ang maaaring matuto nito. Pagkatapos ng 10 taon ng pagpapasaya sa lahat, sa wakas ay nagkakaroon na siya ng pagkakataong hawakan ang pinakamahalagang pag-aari ng pamilyang Gian. Sa kanyang kagalakan, bigla siyang tumingin sa akin at nagulat. Alam niyang itinatago ko, tulad niya, ang aking tunay na lakas. Ngunit nagkunwari pa rin akong tanga para walang maghinala. Umiling siya nang may mapangot siyang tingin at sinabing, ilang beses ka nang nagkaroon ng ebalwasyon, pero sa bawat pagkakataon ay pareho lang ang resulta, wala kang anumang ugat na espiritual. Tinapik niya ang balikat ko at sinabing, ang mga bagay na tulad ng ugat na espiritual ay ipinanganak na taglay. Mayroon ka man nito o wala. Ano ang masama sa pamumuhay ng buong buhay bilang isang ordinaryong tao? Bakit mo habulin ang mga bagay na hindi mo makukuha? Sakto lang, bumukas ang pinto ng tore. Ang master ng tore sa loob ay isang matandang lalaki na yumuyuko. Sabi niya, ang lumang tuntunin ay, tanging ang mga may pambihirang ebalwasyon ang makakatanggap ng gantimpala sa teknik. Ngunit walang masyadong nag-react dahil sa mga nakalipas na dekada, tanging si Zinlo lamang ang nakatanggap ng gantimpala. Puno ng kumpiyansa si Lucian. Sumulyap siya sa akin at ngumiti nang may pangungot siya. Huwag kang matakot na makita ang aking tunay na antas ng ugat na espiritual pagkatapos ng ilang panahon. Tiwala siya na sa pagkakataong ito ay magkakaroon siya ng mataas na antas ng ugat na espiritual, at ang kanyang posisyon sa pamilyang Gian ay mas tataas pa. Sa puntong iyon, mas madali nang agawin sa akin si Gian Rizu. Tumanggo lang ako at sumulat ng isang sulat. Pagkatapos, sa utos ng Tower Master, lahat ay pumasok sa silid ng pagsubok sa loob ng tore ng sama-sama. Ito ang pang-apat kong pagkakataon doon. Matapos magsara ang pintong bato, kinakabahan akong nakatitig sa bagay sa gitna ng lihim na silid. Isang kristal na ruler ang lumulutang sa hangin, na minarkahan ng siyam na magkakaibang kulay, na kumakatawan sa mga antas mula antas 1 hanggang antas 9. Kapag may naglagay ng palad dito, ang ruler ay gagana batay sa lakas ng espiritual na ugat, na nagpapakita ng katumbas na kulay, na nagpapahiwatig ng antas ng ugat. Ang pagsubok nito ay lubos na tumpak, hindi nagkakamali. Huminga ako ng malalim, humakbang pasulong, at inilagay ang aking palad sa kristal na ruler. Sa sumunod na sandali, ang ruler ay nagliwanag na may maliwanag na liwanag. Isang alon ng enerhiya ang tumaas mula sa ibaba at dahan-daang umabot sa pulang marka. Pagkatapos, nang walang tigil, tumawid ito sa orange na marka. Medyo kumalma ang aking nagyayelong puso. Pagkatapos ay umabot ang alon sa dilaw na marka at, sa kamanghamanghang bilis, tumama sa berdeng marka. Nagsimulang tumibok ang aking puso. Ang berde ay kumakatawan sa isang ika-4 na baitang na espiritual na ugat, na nakahihigit na kay Lucent. Kahit sa Luxian City, ito ay itinuturing na isang bihira at mahusay na talento.
Ngunit ang alon ay walang balak na huminto. Kulay cyan, tapos asul. Naikuyom ko ang aking mga kamao. Nagsimulang kumabog ang aking puso. Ugat na espiritual sa ika-6 na baitang, naabot ko na ang antas ni Genoy. Ngunit hindi pa rin tumigil ang alon. Lila, ika-7 baitang, itim, ika-8 baitang. Kumabog ang aking puso sa aking lalamunan, at natuyo ang aking bibig. Nabasag ko ang pinakamataas na record sa Target City. Ngunit hindi pa tapos ang pagsubok. Sa isang iglap, naabot ng alon ang pinakamataas na puting marka. Nanliit ang aking mga mata, at napuno ang aking mga mata nang hindi mapigil ang kagalakan. Taglay ko ang maalamat na ugat na espiritual sa ika-9 na baitang. Isang antas na hindi pa nakikita noon. Ngunit hindi doon nagtapos ang pananabik, habang patuloy na tumataas ang alon. Sa itaas ng ruler na kristal ay tanging walang laman na espasyo lamang. Walang marka, ngunit patuloy na tumataas ang alon, at sa wakas, kasabay ng isang malakas na kalabog, sumabog ito palabas ng ruler at lumipad palabas ng lihim na silid. Lubos akong natigilan. Anong uri ng espiritual na ugat ito? Halos kasabay nito, sa katabing silid, nakatingin si Lucian sa kanyang ruler na kristal. Ang kanyang alon ay tumataas ng napakabagal, parang kuhol na gumagapang sa isang pader. Sa sobrang hirap, tumigil ito sa pagitan ng nasa middle 3rd grade at high 3rd grade, at ang mukha niya ay naging sobrang pangit. Galit siyang sumigaw, umakyat ka, umakyat ka, umakyat ka agad. Ikaw na walang hiya, mura niya, sabay hampas sa crystal ruler. Tiyak na sigurado siya na sa pagkakataong ito. Makukuha niya ang mataas na ika-3 baitang. Ngunit hindi niya ito naabot ng ilang segundo. Dahil sa maliit na pagkakamaling ito, muntik na niyang mawala ang mga mapagkukunan ng pamilyang Jian at ang teknik ng espada na ipinangako ni Chen Yanfan. Nang sandaling iyon, isang alon na lumabas mula sa aking kristal na ruler ang dumaan sa kanyang lihim na silid. Ang napakalaking puwersa ng pagtama nito ay muling nagpagana sa Lucan Wave. Ang alon na dating tumigil ay biglang nagsimulang tumaas muli, tumatawid sa berde, cyan, asul, lila, at itim na marka. Sa wakas, dahan-dahan itong umabot sa puting marka, huminto doon, at nagsimulang magliwanag ng maliwanag. Sa labas, ang Tower Master ay komportableng nakaupo sa isang upuang rattan, may panulat sa isang kamay at isang aklat ng mga talaan sa kabila. Nang sandaling iyon, ang pintong bato ng lihim na silid bilang 3 ay kumislap, na naglalabas ng mahinang pulang ilaw. Tamad niyang sinulyapan ang talaan at bamulong, lihim na silid bilang 3, Ju Tian, anak ng pamilyang Ju, mababang spiritual na ugat ng unang baitang. Kasunod nito, ang iba pang mga silid ay nagsimulang magliwanag din ng paisa-isa. Lihim na silid bilang 7, batang guro ng Yugon Chan Family Chamber of Commerce, High First Grade Spiritual Root, lihim na silid bilang 1, batang guro ng Susan Yu Chokglan, mababang unang baitang. Matapos magtala ng ilang resulta, umiling ang Tower Master at bumantong hininga. Ang Symbol City ay humihina bawat taon. Kung ang isang henyo sa spiritual root sa ika-6 na baitang tulad ni Jian Louis ay hindi lumitaw ilang panahon na ang nakalipas, ang testing tower ng Lucian City ay malapit ng magsara. Bigla, isang puting liwanag ang sumabog mula sa lihim na silid ni Luxian. Kinuskos ng Tower Master ang kanyang mga mata at tumingin ng may nalilitong ekspresyon. Puting marka sa puting kristal na pinuno. Sa sumunod na sandali, nawala ng kulay ang kanyang mukha. Malakas siyang tumayo, at ang kanyang aura ay napakalakas na ang kanyang rattan chair ay lumipad ng ilang metro ang layo. Ang kanyang dating mukha ay napuno ng hindi kapani-paniwalang pagnanasa. Sa sandaling lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang, ika-9 na baitang spiritual root, ang puting liwanag ay biglang naging kasing liwanag ng araw, pinupuno ang buong testing tower ng isang nakasisilaw na puting liwanag. Kahit ang tore ay hindi nakaharang sa liwanag, at ito ay naging isang malaking puting sinag, tumatagos sa kalangitan at sumasabog sa mga ulap. Kasabay nito, sa pamilyang G, tinatapos ni John Loy ang kanyang pagmumuni-muni. Ang espiritual na aura ay umikot sa paligid niya, ang kanyang mga mata ay nagninangning. Nakatayo sa malapit si Jian Zenyang, puno ng pagmamalaki. Loye, nalampasan mo na ang 9 na antas ng body refinement sa murang edad. Hindi pa ito nangyari dati sa ating Luxian City. Buong pagmamalaking sabi ni Jian Loyo, kung tutuusin,
Ako ay isang 6th grade spiritual root. Hindi nakakagulat na napakabilis kong nakapag-cultivate. Kapag pumunta ako sa Chanuan sect at nakuha ang mid-yellow grade o high yellow grade spirit stones, ang aking cultivation ay magiging mas matindi pa. Nang sandaling iyon, biglang napunta ang kanyang tingin sa isang puting liwanag na tumataas sa kalangitan, na ikinagulat niya. Ama, ano ito? Tumangala si Jian Zenyang, agad na nagbago ang kanyang mukha. May lumitaw bang 9th grade spiritual root sa mundo? Nakatitig si Cyan Luoya sa liwanag ng hindi makapaniwala at hindi namamalayang kinagat ang kanyang pulang labi. Masyado siyang mayabang para aminin na may talento pa sa kanya sa Luxian City. Habang unti-unting nawawala ang liwanag, itinapon niya ang kanyang ngipin, ang aksesorya na hawak niya, at tumakbo patungo sa detection tower. Titingnan ko kung sino iyon. Kasabay nito, hindi mabilang na mga mandirigma ang nagtakbuhan patungo sa detection tower, gustong masaksihan mismo ang himala na nangyayari minsan sa bawat daan-daang taon. Samantala, sumiklab ang kaguluhan sa loob ng detection tower. Ang mga mandirigmang sumasailalim sa pagsubok ay nagtakbuhan palabas ng kanilang mga silid at tumayo sa harap ng stone room ni Luxian, natigilan sa pagkamangha. Halos mabaliw ang Tower Master, walang tigil na bumubulong, mito. Nakakita ako ng mito sa buhay ko. Tunay na nakita ko ang maalamat na 9th grade spiritual root. Sabi niya sa nanginginig na boses, ito ang eksaktong parehong espiritual na ugat ng master ng ating Tianzangi Pavilion. Noon lang, nagtanong ang isang binata, nakakuyom ang mga kamao sa selos. Tower Master, ang 9th grade ba ang pinakamakapangyarihan? Tinitigan siya ng Tore Master at malamig na sinabi, kalokohan, ang ika-9 na baitang ang pinakamakapangyarihan. Ngunit pagkatapos, na parang may naalala, medyo nairita siya at sinabi, gayunpaman, may isang kwento sa mundong ito tungkol sa isang espiritual na ugat na mas mataas pa kaysa sa ika-9 na baitang. Ito ay tinatawag na Bogi Spiritual Root. Sinasabing hindi ito nakikita at hindi mahahawakan. Ganap na transparent. Ang ugat na iyon ay 10, o kahit 100 beses na mas malakas kaysa sa ika-9 na baitang. Ngunit sa mga kwento lamang iyon. Hindi sa realidad. Ano sa palagay mo? Kaya bang makuha ng isang tao ang Bogi Spiritual Root ng ganoon kadali? Nang marinig ito, isang mukhang mahinang binata na nakatayo sa malapit ang tumawa ng mapait, may bakas ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Isang pagsubok lamang sa talento ang nagtatakda ng kanyang buong katayuan sa hinaharap. Ang isa ay isang tunay na dragon na lumilipad sa kalangitan, at ang isa naman ay isang gumagapang na gumagapang sa lupa. Napakalupit ng paghahambing na kayang-kaya nitong makasira ng isang tao. Ako, sa katabing silid, ay nakikinig sa lahat ng ito. Nabigla rin ako, mayroon ba si Lucen ng 9th grade spiritual root? Nagtataka ako nang biglang tumugon muli ang aking crystal ruler. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula rito at bumagsak sa harap ko. Nang mawala ang liwanag, nagulat ako. 2 cultivation techniques ang mga ito. Ito ba ang mga reward techniques ko? Agad akong nabuhayan ng loob at maingat na tiningnan ang mga ito. Ang unang technique ay tinatawag na Spring Breakthrough Sutra, isang high yellow grade mental technique. Ang pangalawa ay ang 7-Star Sword Sutra, isang high yellow grade sword technique. Nagulat ako. Ano ang level ko? Paano ako makakatanggap ng ganito kataas na reward? Ang isang babaeng may 6th grade spiritual root tulad ni Jian Lui ay nakatanggap lamang ng low yellow grade technique. Ngunit nakatanggap ako ng ganito kalakas na mga teknik. Ano man ang dahilan, gamit ang transparent spiritual root na ito at ang 2 teknik na ito, mabilis akong magiging mas malakas. Ginamit ko ang parehong teknik at binuksan ang stone door. Ang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ay nakakuha ng atensyon ng lahat ng nasa labas. May nagsabi, si Fan Chen pala. Tinakat mo kami. Akala namin lumabas na si Lucen. Tumawa ang isa pa, mukhang lumabas din si Fan Chen ng walang spiritual root sa pagkakataong ito. May isa pang sarkastiko na nagsabi, ang isa ay ang piniling anak ng langit na may 9 grade root, at ang isa naman ay isang taong walang root. Tingnan mo ang pagkakaiba. Kumunat ang noo ko. Gusto ko silang makipagtalo. Pero naisip ko, bakit? Tahimik na pagsasanay gamit ang aking 2 high yellow grade techniques at pagbuo ng aking lakas ang tamang landas.
Wala akong magagawa ngayon. Kung matutuklasan ng mga tao ang aking tunay na lakas, magdudulot lamang ito ng gulo. Nang sandaling iyon, nagmadaling lumapit sina Jian Luo at Jian Jiniang at nakita ako. Fan Chen, nandito ka rin ba? Anong nangyari sa loob? Nag-aalalang tanong ni Jian Luo, habang kinakagat ang kanyang mapupulang labi. Isinulat ko sa isang piraso ng papel, may nakita ang Lucian na 9th grade spiritual root. Nang mabasa ito, namutla ang mukha ni Zinloy at napaatras siya ng ilang hakbang. Hindi, imposible ito. Hindi siya makapaniwala na isang talento ng siyam na baitang ang talagang isinilang, at iyon din, isang taong tulad ni Lucian, na lumaki sa sarili nilang tahanan. Noon lamang, tumingin ang Tower Master kay Jian Jiniang at isang napakakumbabang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kuya Jin, binabati kita. Binabati kita. Namangha si Jian Jiniang. Karaniwang hindi pinapansin ng Tower Master ang sinuman, nakangiti lamang ng bahagya sa City Lord, ngunit ngayon ay tinatawag niya itong Kuya Jin. Pakiramdam ni Jian Jiniang ay parang naglalakad siya sa mga ulap. Noon lamang, ang pinakamalakas na mandirigma ng Lucian City, ang City Lord na si Hefen, ay mabilis ding dumating. Ngumiti siya at sinabing, Patriarch Jin, binabati kita. Ang iyong pamilya ay nagsilang ng isang tunay na dragon. Pakiramdam ni Jian Zinyang ay parang nananaginip siya. Noong huling beses na pumunta siya upang salubungin si Hefen na may dalang mamahaling regalo, siya ay tinanggihan sa pintuan. Ngunit ngayon, ang mga taong iyon din ang darating upang makipagkaibigan sa kanya. Sa isang iglap, ang humihinang pamilyang Jian ay biglang naging isa sa mga pinakahinahangad sa lungsod ng Lucian. Matagal na natigilan si Jian Zinyang. Pagkatapos ay napagtanto niya na lahat ng ito ay dahil kay Lucen. Noon lamang, lumitaw si Chen Enfen na may pagmamalaking mukha at sinabing, Asawa, naaalala mo ba noong, sa kabila ng pagtutol ng lahat, inalok kong dalhin si Lucen sa pamilyang Jian at sanayin siya. Nahiya si Jian Jiniang. Noong una ay mariin niya itong tinutulan dahil limitado ang mga mapagkukunan ng pamilya, ngunit sa ilalim ng panggigipit ni Chen Enfen, sumuko siya. Hindi niya kailanman inakala na si Lucen ay magiging isang mahusay na talento. Madamdamin niyang sinabi, bulag ako. Asawa ko, ikaw ang maswerteng bituin ng aming pamilyang Jian. Dahil sa iyo, ang aming pamilya ay sumali sa hinaharap na Supreme Powerhouse. Niyakap niya si Chen Ianfan. Si Chen Ianfan ay nakangiti sa tuwa. Naaalala mo ba ang 8 dakilang henyo mula sa lungsod ng magsasaka? Diretso siyang dinala sa Changi Pavilion at kalaunan ay naging pangalawang guro ng pavilion nito. Ang ating Lucen ay isang henyo sa ika-9 na baitang. Darating ang Changi Pavilion upang tanggapin siya. Ngayon, ang pamilyang Jian ay sasalubungin kasama niya. Maya-maya, sa wakas ay binuksan ni Lucen ang pintuang bato at lumabas ng may pagmamalaking kumpiyansa. Tumayo siya sa harap ni Jian Jinyang. Lumuhad siya sa isang tuhod at sinabing, Tiyo, salamat sa pag-aalaga at pagsasanay sa akin sa lahat ng mga taong ito. Hindi binaygo ni Lucen ang iyong mga inaasahan. Nakamit ko na ang ika-9 na dakilang espiritual na ugat. Nang marinig ito, lahat ng naroroon ay tumingin kay Jian Jinyang ng may inggit at selos. Total, sino ang maswerte na magkaroon ng ganitong tao sa kanilang tahanan? Ang mga talento ng Tagulan ay isisilang. Si Jian Jiayang, pagkatapos ng napakalaking kagalakan, ay hindi nakatiis na maging kahit bahagyang mayabang. Mabilis niyang binuhat si Lucen at sinabing, huwag mong gawin ito, Lucen. Isa kang henyo sa ika-9 na ranggo. Paano ka matitiis ng iyong tiyuhin na lumuhad sa harap niya? Bumangon ka agad. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakaramdam si Lucen ng matinding kapangyarihan. Dati, lagi siyang maingat kina James at Young. Napapagalitan siya kahit sa pinakamaliit na pagkakamali. Ngunit ngayon, tinatrato siya ng mga taong iyon na parang isang Diyos. Ang pakiramdam na ito ay pumuno sa kanya ng labis na pagmamalaki, na parabang nakatayo siya sa itaas ng 9 na langit at minamasdan ang buong mundo. Nanunood ka ba? Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga mata sa akin. Tahimik akong nakatayo roon, ang mga kamay ko ay nasa aking manggas, at walang bakas ng pagkagulat sa aking mukha. Ito ang pinakanasaktan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang hanggal at walang kwentang tao ay hindi yumuko sa harap niya. Malakas niyang sinabi, Fan Chan, hindi ka ba makapaniwala?
Isinulat ko ito sa isang piraso ng papel nang hindi binabago ang aking ekspresyon. Hindi mo ito nararapat. Nang makita ito, lumiwanag ang mukha ni Lucen na may mapangot siyang ngiti. Pagkatapos ay humarap siya kay Jian Zenyang at sinabing, Tiyo Jian, may kahilingan ako. Agad na sumagot si Jian Zenyang, sabihin mo na lang. Hindi mo na kailangan ng napakaraming formalidad. Binigyan ako ni Lucen ng isang patagilid na sulyap at, nang may ngiti sa kanyang mga labi, sinabing, magkaibigan kami ni Jian Rizu noong bata pa kami. Hindi ko matiis na makita siyang ikakasal sa isang walang kwentang tao. Tiyo Jin, hayaan mo na siyang pakasalan ako. Ako lang ang makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan at isang magandang kinabukasan. Agad na nakaramdam ng pagkabalisa si Jian Jinyang. Inayos na niya ang kasal namin ni Jian Rizu sa publiko. Kung sisirain niya ang pangako niya ngayon, masisira ang reputasyon niya. Pero sa kabilang banda, si Lucian ang kinabukasan ng pamilyang Jian. Kung masasaktan niya ito, ituturing siyang pinakamalaking makasalanan ng pamilya. Nasa gitna siya ng problema ng kunin ko ang panulat at isulat, Tiyo Jian Jian. Kung sino ang makapagbibigay ng kaligayahan kay Rusa ay pagpapasyahan hindi sa salita kundi sa lakas. Handa na akong harapin si Lucen. Pagkabasa nito, nakahinga ng maluwag si Janyang. Kung matatalo ako, tatabi ako at hindi niya kailangang danasin ang kahihiyan ng pagsira sa pangako niya. Samantala, maaaring pakasalan ni Lucen si Zon Rusa. Panalo ang lahat. Humagalpak ng tawa si Lucen. Haha. Hinahamon ng isang walang kwentang taong wala man lang spiritual root ang 9th rank spiritual root ko. Nakakatawa. Mayabang niyang sinabi, sige, dahil pareho tayong lumaki sa Zin Mansion. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi ni Janyang, bibigyan ko kayong dalawa ng 3 araw. Kung sino man ang makakapasok sa level 1 ay may karapatang magpakasal kay Zin Rusa. Desisyon ko ito bilang pinuno ng pamilyang Jian. Tumanggo ako. Tumawa si Lucen ng may kumpiyansa, isang level 1 lang, Tiyo. Minaliit mo ang aking 9th rank spiritual root. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa loob ng 3 araw. Nang sandaling iyon, isang lalaking may marangyang pananamit ang biglang pumasok sa karamihan. Lumapit ang matanda at magalang na pinagsalikop ang kanyang mga kamay at sinabing, Young Master Lu, ako si Inkhan. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Si Inkhan Immortal ang pinuno ng pinakamalaking pamilya ng alchemy sa Lu City. Ang recipe ng ancestral refinement peel ng kanyang pamilya ang nagmonopolyo sa merkado ng refined peel sa lahat ng nakapalibot na lungsod. Ang mga refinement peel ang pinakamalaking suporta para sa paglinang ng kultura. Kaya naman, ang atensyon ng lahat ay natuon sa kanya pagdating niya. Nakilala siya ni Lukhen at nagtanong, anong problema, Patriakin? Tumawa si Inkhan at binuksan ang isang kahon na brocade. Sa loob ay may 10th maliliit na bote ng jade na naglalabas ng spiritual aura. Napakahalaga ng mga refinement peels na iyon. Ngumiti siya at sinabing, binabati kita Young Master Lu sa pagkamit ng rank 9 spiritual root. Wala akong espesyal na maibibigay sa iyo. Kaya, regalo ko sa iyo ang mga bagong pino at dekalidad na refinement peels na ito. Sana manalo ka rin ng beauty sa loob ng 3 araw. Nagliwanag ang mga mata ng mga tao sa kasakiman. Bawat isa sa mga bote na iyon ay napakamahal. Bahagya kong ipinikit ang aking mga mata. Malinaw na hayagang sinusuportahan ng pamilya In si Luzon. Marahil ay naramdaman niya ang aking tingin. Hindi siya tumigil, sa halip ay nagsalita ng may mas paghamak. Mula ngayon, lahat ng tindahan ng aking pamilya ay inuutusan na huwag magbenta ng refinement liquid o pills kay Fanch. Nanlamig ang aking mga mata. Sumulat ako, Inshan, sana ay hindi mo pagsisisihan ang iyong desisyon. Humagalpak siya ng tawa. Pagsisisi. Ang pag-iwan sa iyo at pagsuporta kay Young Master Lu ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Humagalpak ng tawa ang buong karamihan. Tiningnan ko lang siya ng malalim at tahimik na umalis. Nang matapos ang palabas, dahan-daang umalis din ang iba. Pagkabalik ni Jian Mansian, ikinulong ko ang aking sarili sa aking silid at agad na binuksan ang Spring Burst True Sutra at sinimulan itong basahin ng mabuti. Marahil ay binago ng Supreme Void Ancient Tree ang aking katawan. Dahil ang ganitong kalalim na mga pamamaraan ng High Yellow Grade ay naging madali kong naunawaan. Di nagtagal,
Ang hindi nakikitang Hanori mula sa lahat ng direksyon ay nagsimulang dumaloy sa aking tiyan-tiyan, na nagiging purong espiritual na kapangyarihan. Nag-cultivate ako ng walang tigil buong gabi, kinalimutan ang lahat ng bagay sa mundo. Kinabukasan, nang pumasok ang unang sinag ng sikat ng araw sa silid, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang ekspresyon ng kagalakan ang nasa aking mukha. Sa isang gabi lamang ng cultivation, matagumpay kong naabot ang pangalawang layer ng body refinement. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang iligtas ang aking sarili at si Jen Rusa. Kailangan ko ng mas maraming lakas. Nang sinubukan kong mag-cultivate muli, natuklasan ko na ang bilis ng pagsipsip ng aura ay bumagal ng malaki. Bumabagal ang cultivation habang tumataas ang iyong pag-akyat sa body refinement rail. Nangangailangan ito ng refinement liquid. Ngunit napakamahal nito, at hindi ito ibebenta sa akin ng in-family. Sa pag-iisip tungkol dito, medyo nalungkot ako. Pagkatapos ay bigla kong nataman ang aking noo. Bago ako namatay, ikinuwento sa akin ni tatay ang tungkol sa isang kahon na itinago niya sa loob ng 10 taon at inilibing sa harap ng kanyang puntod. Sinabi niya na huwag itong buksan hanggat hindi sumisibol ang binhi. Sa loob nito, maaari ba akong makakuha ng mga mapagkukunan ng paglilinang? Nang sandaling iyon, isang tinig na parang sigaw ng isang daga ng Gian juice ang nagmula sa katabing patio. Tia Chen, ito ang mga mapagkukunang ibinigay sa akin ng aking mga ninuno ngayong buwan. Huwag mo sana silang kunin sa akin. Sumilip ako sa labas at nakita ko si Chen Yanfan, kasama ang kanyang dalawang personal na katulong, na idinidiin si Jian Rizu sa dingding. Hinawakan ng dalawang katulong ang kanyang mga kamay habang pilit na hinuhugot ni Chen Yanfen ang isang bote ng refinement liquid mula sa kanyang damit. Bahagyang nanlamig ang kanyang mukha, at mapanghamak na sinabi ni Chen Yanfen, huwag mong isipin na hindi ko alam na ibibigay mo ang refinement liquid na ito sa walang kwentang fan Chen na iyon. Kasabay nito, inihagis niya ang bote ng refinement liquid sa lupa. Ang mahalagang refinement liquid ay natapon sa buong lupa at nahalo sa putik. Si Jian Rizu, na takot, ay nagpumilit na kumawala mula sa pagkakahawak ng dalawang katulong. Nang makawala siya, agad siyang lumuhad sa lupa at sinimulang tipunin ang lupang nabasa ng espiritual na likido gamit ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang mag-ipon ng kaunting likido, ngunit ang likido at ang putik ay tuluyang naghalo. Walang silbi ang mag-ipon ng kahit ano. Nang makita ito, kahit ang kanyang kalmadong kilos ay nabasag, at tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sumigaw siya, si Xiao Chan ay labis nang nagdusa. Bakit ninyo siya pinahihirapan ng ganito? Casual na binitawan ni Chen Fan ang kanyang kamay at sinabing, sino ang gumugulo sa kanya? Ang likidong ito ng pagpipino ay buhay ng aming pamilya. Kung mayroon siyang lakas ng loob, dapat siyang maghanap buhay nito. Kung kailangan niyang magnakaw ng mga mapagkukunan mula sa isang babae, hindi lamang ang aming Zin Mansion kundi pati na rin ang isang pulubi sa kalye ay duduraan sa kanya. Pagkatapos noon, lumakad siya palayo, nasiyahan at mayabang. Napaupo si Zinru sa lupa, walang magawa. Kitang-kita ang pagkakasala sa kanyang mukha. Noon, inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at marahang tinapik ang kanyang likod. Tumingin siya pabalik sa akin, at lalong umiyak, pasensya na, Xiao Chen, wala talaga akong kwenta. Kung medyo nag-ingat lang ako, hindi sana ito nalaman ni Chan Fan. Dahan-dahan kong hinaplos ang manipis niyang likod at sinabing, hay nako, nagpapasalamat ako. Paano kita masisisi? Huwag kang mag-alala. Ako na mismo ang mag-aayos ng likidong pampaganda. Magpahinga ka na at hintayin ang balita ko mula sa iyo. Dahil doon, mabilis akong umalis sa Jian Mansion at pumunta sa lugar ng Fenshan. Lumuhad sa harap ng puntod ng aking ama, nagsindi ako ng perang papel at insenso at marahang sinabi, Ama, ang iyong anak, ang walang kwentang anak na ito ay pumunta para bisitahin ka. Bumalik sa aking isipan ang mga taon na ginugol ko kasama ang aking ama. Bahagya siyang nagsasalita at mahilig uminom. Kapag lasing siya, sinusumpa niya ang langit na parang ibinubuhos ang kanyang galit sa isang kawalan ng katarungan, at kapag siya ay matino, tahimik siyang umiiyak sa buwan. Ngunit lasing man siya o matino, tuwing titingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay palaging napakaamo. Sinabi ko nang may bahagyang ngiti, Ama, ikakasal na ako. Ngunit hindi kay Jian Luwai, kundi kay Jian Russo, ang babaeng gusto mo.
Sinabi mo na siya ang magiging perpektong asawa para sa akin. Mayroon siyang kahangahangang kalikasan at napakamaunawain. Ngumiti ako habang sinasabi ko ito, ngunit namuo ang mga luha sa aking mga mata. Kung buhay ka pa, magiging masaya ka. Kapag ikinasal na tayo, tiyak na isasama ko siya sa iyo. Pagkatapos, medyo nakokonsensya, sinabi ko, pero may maliit na problema ang anak mo. Kailangan kong buksan ang kahon na iniwan mo. Pasensya na sa pang-aabala ko sa iyong kapayapaan. Yumuko ako ng ilang beses at humingi ng tawad, pagkatapos ay kumuha ng pala at nagsimulang maghukay sa harap ng puntod. Mga 3 talampakan ang layo, sa wakas ay natagpuan ko ang isang itim na kahon ng libing na, nakakagulat, ay hindi nabulok. Kinuha ko ito at tiningnan ng may pagkamangha. Sa kabila ng pagkalibing sa loob ng maraming taon, hindi ito naapektuhan ng panahon. Pinahit ko ang switch at nakarinig ng tunog ng pag-click. Ang kahon na itinago ng aking ama sa loob ng 15 taon ngunit hindi nabuksan, sa wakas ay nabuksan na ngayon. Pagkabukas pa lang ng kahon, nanlaki ang aking mga mata. Sa loob ay may 2 bote ng jet na puno ng esmeralda berdeng espiritual na likido. Ito ay mid-grade refinement liquid. Labis akong natuwa. Ang 2 bote na ito ang maaaring makalutas sa pinakamalaking problema ko. Kinuha ko ang mga ito at nakita ang isang sulat at isang bamboo scroll sa ilalim. Kumabog ng malakas ang puso ko. Binuksan ko ang sulat nang nanginginig ang mga kamay, at napuno ng luha ang mga mata ko nang makita ko ang sulat kamay ng aking ama sa loob. Shush! Ang 2 bote ng mid-grade refinement liquid na ito ay makakatulong sa iyo na malampasan ang iyong kasalukuyang hadlang. Ngunit mas mahalaga pa ang bamboo scroll sa ilalim. Ito ang ordinary grade soul art ng iyong ama. Ang aking hindi kumpletong buhay ay nagbigay daan lamang sa akin na maunawaan ang mga pangunahing kaalaman, at halos hindi ako naging isang 2-star soul master. Umaasa ako na malampasan ako ng aking anak at maging isang dakilang soul master na matatag na mananatiling matatag sa pagitan ng langit at lupa. Sa ganoon lamang magkakaroon ka ng kapangyarihang protektahan ang iyong sarili. At sa wakas, ang burial box na ito ay iniwan sa iyo ng iyong ina. Sinabi niya na kapag ikaw ay naging isang 5-star soul master, mabubuksan mo ang nakatagong layer ng kahon na ito. Hindi ko kailanman binuksan ang nakatagong layer na iyon. Iyon ang aking pinakamalaking hindi natupad na hiling. Umalis ka na, anak ko. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa sulat, at pakiramdam ko ay nakangiti ang aking ama sa harap ko at nagpapaalam sa akin sa huling pagkakataon. Ama, pinunasan ko ang aking mga luha at maingat na itinago ang sulat. Napuno ng emosyon ang aking puso. Ngayon nalaman ko na ang aking ama ay dating isang 2-star soul master. Ang mga soul masters ay itinuturing na pinakarespetadong propesyon sa mundo. Nagtataglay sila ng soul power na mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao at maaaring gumamit ng hindi mabilang na mahiwagang mga diskarte sa espiritual. Bukod dito, siya ang lumikha ng espiritual na elixir na kailangan para sa mga mandirigma. Hindi tulad ng mga tradisyonal na gamot, ang mga cultivation elixir ay gawa sa iba't ibang espiritual na halamang gamot. Ang mga halamang gamot na ito ay hinihigop ng Unreal sa kailaliman ng mga bundok sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, nakapag-ipon din sila ng mga dumi. Ang pag-alis ng mga duming ito ay nangangailangan ng napakalakas na kapangyarihan ng kaluluwa. Sa makatuwid, ang mga soul masters ay hindi lamang mga misteryosong eksperto kundi pati na rin ang pinakamahalagang mga alchemist. Ito ang dahilan kung bakit ang pamilyang Yin ng Lucian City ay naging pinakakilalang pamilya ng alchemy dahil lamang sa bawat henerasyon ay nagmana ng ancestral relic, ang Heavenly Furnace. Isang kayamanan na maaaring pansamantalang magpataas ng kapangyarihan ng kaluluwa ng isang tao, halos iyangat sila sa antas ng Soul Master Apprentice. Ang relic na ito lamang ang dahilan kung bakit pinamunuan ng kanilang pamilya ang buong Lucian City. Kung malakas nilang itatapak ang kanilang mga paa, manganginig ang buong lungsod ng 3 beses. Ito ay isang patunay kung gaano katapat ang isang tunay na Soul Master. Sa wakas ay binuksan ko ang kawayan na balumbon. Sa loob, may nakasulat na kakaiba at baluktot na mga simbolo. Sa unang tingin, hindi man lang sila mukhang mga karakter na Chino. Habang tinatitigan ko ang mga kakaibang letra, lalo akong nahihilo. Sa itaas ay nakasulat, Teizu Upper Chapter, Author, Soya Dan, 8-star Soul Master. Sa ibaba ay nakasulat,
Tanging ang mga may malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ang makakaintindi sa mga karakter na ito. Kung hindi, daranas sila ng matinding sakit ng ulo, at sa malalang kaso, maaaring masira pa ang kanilang mga kaluluwa. Mag-ensayo ng mabuti. Pagkatapos ay napagtanto ko na ang mga karakter na ito ay binabasa gamit ang kaluluwa, hindi ang mga mata. At naunawaan ko sila. Nangangahulugan ito na ang aking kaluluwa ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, at mayroon akong mga kwalifikasyon upang maging isang Soul Master. Labis akong natuwa sa kaisipang ito. Mabilis akong nagpatuloy sa pagbabasa. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang sumakit ng husto ang aking ulo kaya hindi ko na maipagpatuloy, kaya kinailangan kong huminto. Agad akong umupo nang nakakrus ang mga paa sa harap ng puntod ng aking ama at sinimulang ay proseso sa isip ang aking nabasa, tulad ng natutunan ko ang Spring Breakthrough Sutra dati. Gayun din, ang pag-unawa sa pamamaraang ito ay nakakagulat na madali para sa akin. Di nagtagal, iminulat ko ang aking mga mata, puno ng pananabik. Tila natutunan ko ang ilang mga pangunahing pamamaraan ng paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa. Tiningnan ko ang 2 bote ng mid-grade refinement liquid sa harap ko. Agad kong ininom ang isa at inilagay ang isa sa aking bulsa. Nang pumasok ang malakas na enerhiyang panggamot sa aking katawan, nagsimulang tumaas ang aking espiritual na aura. Agad akong nagsimula ng paglilinang, sakam na sinisipsip ang enerhiya. Maya-maya pa, isang malalim na panginginig ang dumaloy sa aking katawan, at iminulat ko ang aking mga mata. Narating ko na ang 3 patong ng pagpapatigas ng katawan. Namangha ako. Ang epekto ng mid-grade refinement liquid ay napakalakas. Kaya gaano katapat ang high-grade at supreme grade. Tinakpen ko ang butas na hinukay ko sa harap ng puntod ng aking ama, yumuko sa kanyang puntod, at pagkatapos ay bumalik sa lungsod. Ngunit hindi ako dumiretso sa pamilyang Jian. Nakarating ako sa Treasure Pavilion, ang tindahan ng pamilyang Wan, ang pangalawang pinakamalaking pamilya ng alchemy sa Immortal Flow City, na ang negosyo ay bumababa na ngayon. Kulang ang pamilyang Wan sa mga kayamanang nagpapahusay ng kaluluwa ng pamilyang In. Dahil dito, mababa lamang ang kanilang mga produktong magagawa, at ang kanilang negosyo ay mas mahina kaysa sa pamilyang In. Pagdating doon, nagsuot ako ng maluwag na itim na lubid, nagsuot ng maskara, at pumasok sa tindahan. Ang tagapamahala ng Treasure Pavilion ay tamad na nakahiga sa isang upuan, namamahala sa tindahan. Nagtanong siya sa mahinang boses, "Sir, ano po ang gusto ninyong bilhin?" Umiling ako at sinabi sa paos na boses, "Hindi ako nandito para bumili." Gulat na tumingin sa akin ang manager. "Kung gayon, mayroon ka bang anumang materyales ng langit na maibibenta?" Umiling ulit ako. Hindi rin iyon. Nainas ang manager at sinabing, "Ito ay isang lugar ng negosyo, hindi bumibili, hindi nagbebenta." "Bakit ka naparito?" Kumuha ako ng mid-grade refinement liquid mula sa bulsa ko at inilagay ito sa counter. "Kailangan itong palitan ng mga paninda." Nakita ng manager ang bote at biglang nagbago ang kanyang mukha. Nanlaki ang kanyang mga mata sa tuwa. Agad siyang napatalon mula sa kanyang upuan at sumigaw, "Ito ang mid-grade refinement liquid." 10 taon na ang nakalipas. Ngayon lang ulit ako nakakita ng mid-grade refinement liquid. Sa sobrang tuwa niya ay agad na napuno ng respeto ang kanyang pakikitungo sa akin. "Dali, dalhin mo ang pinakamasarap na tsaa para sa pinarangalang panauhin na ito." Medyo nagulat ako. Ang tatay ko ba ang nagbenta ng ganitong refinement liquid kahit 10 taon na ang nakalilipas? Malamig kong sabi, "Hindi ko kailangan ng tsaa. Gusto ko ng mga materyales." "Magkano ang singil ng tindahan ninyo?" Kinuha ko ang panulat sa counter at isinulat ang listahan ng mga materyales para sa paggawa ng refinement liquid. Mas lalong natuwa ang manager nang makita ang listahan. Napuno ng paggalang ang kanyang boses. Halos yumuko siya, "Sir, isa po ba kayong Soul Master?" Sa buong Immortal Flow City, walang sino man maliban kay Ink Hanan ang bumibili ng mga refinement liquid material maliban na lang kung sila ay isang Soul Master. Nanlamig ang boses ko. "Masyado ka bang gustong malaman?" Gulat na gulat ang manager at agad na sinampal ang sarili, masyado nang marami ang sinabi ng batang ito. "Patawarin mo po ako. Kung tunay akong Soul Master, hindi niya ako gagayahin kahit 10 buhay ko pa." Sabi ko, "Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan.
Sabihin mo sa akin kung magkano ang may papalit mo. Sumagot ang manager, ayon sa presyo sa merkado, ang isang bote ng mid-grade refinement liquid ay nagkakahalaga ng 10,000 Silvertails. Ang isang set ng mga materyales sa pagpipino ay nagkakahalaga ng 1,000 Silvertail, kaya mabibigyan ka namin ng 10 set. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at mahinang sinabi, pero kung mayroon kang mas maraming refinement liquid sa hinaharap at ibebenta ito sa amin, maaari akong magdesisyon at bigyan ka ng 11 set. Tuwang-tuwa ako. Ang isang bote ay nagkakahalaga ng 10,000 Silvertail, habang ang mas mababang uri ay nagkakahalaga lamang ng 5,000. Ngunit kung isasaalang-alang ang epekto nito, ang dobleng presyong ito ay ganap na makatwiran. Nag-isip ako sandali at tumango. Ngumiti ang manager sa tuwa at agad na inilagay ang 11 set ng mga materyales sa harap ko. Habang hinihimas ang kanyang mga kamay, sinabi niya, "Sir, bukas ang Lux Ian City Alchemy Exhibition. Kung mayroon kang anumang karagdagang likidong pang-refinement, pakibenta ito sa amin doon para makatipid ng karangalan ang pamilya Warren." Nang makita ang halos pagmamakaawa niyang ekspresyon, bahagyang tumango ako. Susubukan ko. Pagkalabas ng Treasure Pavilion, nakumpirma kong walang sumusunod sa akin. Pagkatapos, pumunta ako sa isang liblib na eskinita, bumaba sa aking discus, at bumalik sa kalsada gaya ng dati. Ilang hakbang pa lang ang nalakad ko nang bigla akong makarinig ng isang mapangot siyang boses. Wow! Sino yan? Tiningnan ko si Lassen, na nakasakay sa kabayo na may mapagmataas na ngiti sa kanyang mukha. Nasa tabi niya si Inkhanan. Nakita nila ako at pinahinto ang kanilang mga kabayo. Sumulyap si Lucen sa kalapit na Treasure Pavilion at humagalpak ng tawa. May mga tao, patriarchan, na nangangarap pa ring makahanap ng mababang uri ng likidong pang-refinement. Wala kang makikitang likidong pang-refinement sa Luge Ian City maliban sa pamilya ko sa In, sabi ni In, habang nakatingin sa akin, mayroon bang lugar para mahanap ito sa buong Luge Ian City? Kung pumunta ka sa Treasure Pavilion para humingi nito, napunta ka sa maling lugar. Pagkatapos ay tumawa si Lucen, mas mabuti nang magmakaawa sa akin kaysa magmakaawa sa kanila. Siguro ibibigay ko sa iyo ang likidong pampaganda. O kaya naman ay hilingin ko na pakawalan mo na ang iyong kasintahan. Tumawa sila ng malakas, sakay ng kanilang mga kabayo. Habang si Inkhanan ay nakatitig sa akin patagilid habang paalis. Kalimutan mo na ang tungkol sa likidong pang-alchemy na sumisira sa mundo. Hanggat nandito ako, Inkhanan, hindi mo maiisip na kumuha ng kahit isang patak ng alchemy liquid sa buong buhay mo. Dahil doon, pinabilis niya ang kanyang kabayo at humabol. Nagkibit-balikat lang ako, kahit ang mga aso ay ayaw ng low-grade alchemy liquid. Hindi nagtagal ay pumasok si Young Miss Hanwan sa Selenden Treasure Gallery. Yumuko ang tindero na may mukha na puno ng takot at respeto. Young Miss, ang bagay na ito ay eksakto tulad ng sinabi ko sa iyo noon. Matalas ang mga mata ni Hanslin. Nagtanong siya sa malamig na boses, may ipinadala ka bang tao para alamin ang kanyang pagkakakilanlan? Nang inag ang katawan ng tindero. Paano nagawa ng matandang katulong na ito na gawin ang ganoong bagay? Ayaw ng mga Soul Masters na may sinumang nag-eespiya sa kanilang mga maswerteng pagkakataon. Kung masasaktan natin sila, hindi ba tayo magdadala ng problema sa pamilyang Hang? Bahagyang lamambat ang mukha ni Hanslin. Nakahinga siya ng maluwag. Sa ngayon, pinapatawad na kita. Napakagaling. Napakahusay mo sa paghawak sa bagay na ito. Malaki ang naitulong mo sa Soul Master na iyon. Pinabuti mo ang relasyon at hindi ka kumilos ng pabaya. Sa hinaharap, magagawa ng ating pamilya Wan na makuha ang Soul Master na iyon sa ating panig. Kung bibigyan niya tayo ng mid-grade na alchemy liquid sa eksibisyon, magiging sikat tayo at makakalaban pa natin ang In family. Pagbalik ko sa Han Mansion, nakita ko ang lahat ng kaguluhan sa loob. Mag-ingat sa paghahanap. Kahit maghukay tayo ng 3 talampakan sa ilalim ng lupa, hanapin natin si Jin Rusa. Ano? Nawala si Kana, Rizu. Napuno ng takot ang puso ko. Isang madilim na ideya ang agad na pumasok sa isip ko, nag-iisa ba ang Hangal na babaeng iyon para maghanap ng mga heavenly treasures at precious materials para makapasok sa kanyang kaharian? Magdidilim na, at hindi pa siya bumabalik. Maaaring nasa panganib siya. Hindi na ako naglakas loob na magtagal.
Agad akong tumakbo palabas ng gate ng lungsod at nagmadali patungo sa Misty Cloud Mountains, ang mismong lugar kung saan malamang na matatagpuan ang mga heavenly treasures at precious materials. Nakatayo sa gilid ng bangin sa Misty Cloud Mountains, tatlong malalakas na lalaki na may marka ng paniki sa kanilang mga dibdib ang nakatitig kay Jinru ng may mabangis na mga mata. Nakabitin siya sa ere, hawak ang mga baging sa ilalim ng kanyang mga paa. Naubos na ang kanyang lakas dahil sa pagkabitin ng ganito ng matagal. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng malakas. Magandang Jane, tumigil ka na sa pagpupumiglas ngayon, kung hindi ay mahuhulog ka sa isang bonte ng laman, sabi ng lalaki sa harap, habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Tumawa ang isa pang lalaki. Tara, umakyat ka agad. Bawat alitan ay may ugat, at bawat utang ay may nagmamay-ari. Huhuli ka lang namin para mabayaran ang utang sa pagsusugal ni Lucian. Sumusumpa kami na wala kaming gagawing masama sa iyo. Ngunit kahit na sinasabi nila ito, nanatiling matatag ang kanilang mga mata ko na titig. Kung mahuhuli ang kaakit-akit na si Jane Ruju, hindi maisip ang mga kahihinatnan. Huwag mo nang pangarapin iyon, nagngingit-ngit si Jin Rusue, habang binibigkas ang bawat salita. Huwag mo nang pangarapin iyon. Ang lalaki sa harap niya ay puno ng galit. Isang mapanganib na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hilahin mo siya pataas. Hindi siya makapaniwala na talagang iiwan ni Jin Ruju ang kanyang sarili at tatalon sa kalaliman na ito. Agad na sumugod ang natitirang dalawang lalaki, hinawakan ang mga baging, at nagsimulang humila pataas gamit ang kanilang buong lakas. Naramdaman ni Chan Raiso ang kanyang sarili na papalapit ng papalapit sa gilid ng kalaliman. Nawalan siya ng pag-asa. Nang magpasya siyang mahulog, narinig ang tunog ng nagmamadaling mga yabag sa malayo. Kaagad, isang masakit na sigaw ang umalangaw-ngaw. Isa sa mga lalaking humihila ng mga baging ay biglang sinipa at itinapon sa kalaliman. Ang kanyang madilim na anino ay nawala sa isang patuloy na sigaw. Galit na lumingon ang natitirang dalawang lalaki at nagsimulang labanan ang bagong dating. Hindi nagtagal at isa pang lalaki ang bumagsak sa lupa habang sumisigaw. Ang huling lalaki ay natamba palayo sa takot, sumisigaw sa isang mahina ngunit nagbabantang boses, naglakas loob na patayin ang mga tao ng Snow Floating Palace. Patay ka na, tapos ka na, natigilan si Kanan Raiso. Sino ang dumating? Total, isa sa tatlong lalaking ito mula sa Snow Floating Palace ay nasa ikatlong layer ng refinement, at ang dalawa pa ay nasa ikalawang layer ng refinement. Noon lang, isang ulo ang lumitaw mula sa gilid ng kalaliman. Nakita ni Kana si Rizu at agad na natigilan. Xiao-chan, inabot ko siya at hinayla pataas sa isang mabilis na galaw. Pagtingin ko sa ibaba, basag ang mga palad niya, at ang umaagos na dugo ay nagmamanse sa spiritual grass na mahigpit niyang hawak. Ang spiritual grass ay naging baluktot dahil sa matinding pressure, at ang kinang nito ay kumupas. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Pinaghirapan ko itong hanapin. Ang aking puso ay puno ng emosyon. Marahan ko siyang niyakap at bamulong, huwag mong isugal ang buhay mo para sa akin sa hinaharap. Yumuko si Chen Rizu sa aking dibdib. Nalungkot siya na hindi niya ako matulungan, ngunit kasabay nito, matamis din siya na pinahahalagahan ko siya ng husto. Kaya napakahalaga ko sa puso ni Fan Chen. Pinakalma ko siya. Pagkatapos ay lumingon ako sa mga bangkay ng mga miyembro ng Snow Floating Palace na nakahiga sa lupa. May naisip akong ideya. Yumuko ako at, pagkatapos kumapa ng ilang sandali, kumuha ng isang token mula sa isa sa mga bangkay. Ito nga ay isang token mula sa Snow Floating Palace. Ang City Lord Mansion ay nag-anunsyo na ng pabuya sa mga ito. Ang pagpatay sa isang demonyo mula sa Snow Floating Palace ay nagbigay ng pagkakataong makapag-cultivate ng minsanan sa Soul Spiritual Pool ng City Lord Mansion. Kinuha ko ang token at tumangala sa langit. Madilim na ngayon, at hindi na nakikita ang daanan sa bundok. Napilitan akong dalhin si Jin Rizu sa isang ligtas na kuweba para magpalipis ng gabi. Lumalim ang gabi. Nakatulog ng mahimbing si Jin Rizu dahil sa pagod. Naupo ako sa tabi niya, pinoprotektahan siya. Ngunit hindi ako umupo nang walang ginagawa. Kinuha ko ang mga pinagpalit na refinement liquid materials mula sa Treasure Pavilion at hinawakan ang mga ito sa aking mga kamay. Sinimulan kong subukang gumawa ng likidong pampadalisay.
Kinabukasan, tiningnan ko ang tambak ng abo sa lupa at napabuntong hininga sa sakit. Ang tatlong bahagi ng material ay tuluyang nasira. Ngunit sa sumunod na sandali, nagliwanag ang aking mga mata, at naisip ko sa aking sarili, gaano kalaking kapangyarihan ang natamo ng aking kaluluwa matapos kong maging dalubhasa sa Ancient Supreme Void Technique. Ang paglikha kahit ng pinakamababang antas ng likidong pampadalisay ay nakakagulat na napakadali. Lumingon ako at tiningnan ang 8 bote ng espiritual na likido sa loob. 7 sa mga ito ay mataas na uri ng likidong pampadalisay, at ang isang bote ay mahusay na uri ng likidong pampadalisay. At ito pa lamang ang aking unang pagtatangka. Kung magiging mas mahusay ako sa hinaharap, ang paglikha ng mahusay na uri ng likidong pampadalisay ay magiging mas madali. Nang makita ang nakakagulat na resulta, hindi ako makapaniwala. Talaga bang nakarating na ang kapangyarihan ng aking kaluluwa sa Foundation Establishment Realm? Mahina kong bulong. Pagkatapos, habang pinag-iisipan ko ang aking mga iniisip, sabik kong kinuha ang bote ng excellent grade refined liquid at ininom ito sa isang lagok. Agad na sumabog sa loob ko ang isang napakalakas na kapangyarihang panggamot. Ang aura na inilabas nito ay 10 beses na mas malakas kaysa sa low-grade refined liquid. Bahagyang namaga ang aking katawan, parang lobo. Hindi ako naglakas loob na maging pabaya at agad na umupo nang nakakross ang mga paa. Mabilis akong gumamit ng mental formula para masipsip ang aura. Pagkalipas ng 1 oras, dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Napuno ng gulat ang aking mga mata. Samantala, sa loob ng Haiyan Mansion, ibang-iba ang kapaligiran. Basang-basa ng pawis si Luo Chen. Mukhang napakaputla ng kanyang mukha, at tinitigan niya ang 10 walang laman na bote ng refined liquid na nakalapag sa harap niya. Umungol siya sa mabigat at galit na boses. Anong nangyayari? Nainom ko lahat, pero bakit hindi ako makamove on? Si Chen Yanfan, na nakatayo sa malapit, ay nalilito rin. Hindi dapat nangyari ito. 9-grade spirit roots at 10 bote ng low-grade refined liquid. Kahit ang isang baboy ay maaaring makalusot sa contemplation state. Ngunit ang iyong cultivation ay hindi bumuti. Sinimulan niya itong tulungan na aliwin siya. Lucian, ang refined jade ay hindi laging agad na kumikinang. Marahil ay sinusubukan mong sumulong ng masyadong mabilis, at ang iyong mental na estado ay lumala. Gayunpaman, hindi ka pa natatalo. Ang walang kwentang Pranses na iyon ay mayroon lamang isang brow spiritual root at 2 brow refined liquid. Imposibleng umunlad pa siya. Sa pinakamabuti, ituring mo itong kapantay. Nang marinig ito, bahagyang lumuwag ang tensyon sa nerbiyos ni Lucian. Isang anyo ng paghamak ang lumitaw sa kanyang mukha. Kaya rin niyang maging kapantay ko. Ang aking pagkabigong sumulong ay pansamantala lamang. Ngunit hindi niya dapat pangarapin na umunlad sa buong buhay niya. Tara na sa pasilyo at magdesisyon kung sino ang mas magaling. Sa sandaling iyon, bumalik kami ni Zinrusa sa mamahaling mansyon sa madilim na liwanag ng umaga. Sumulyap si Zinrusa sa pulang pintong kawayan sa loob ng bahay ng pamilyang Zin ngunit nag-alangan siyang humakbang papalapit. Lumingon siya sa akin, mabigat ang kanyang mga mata. Nang maramdaman ko ang kanyang pagkabalisa, hinawakan ko ang kanyang kamay at sinabi sa mahinahon ngunit matatag na boses, sabi ko sa iyo paprotektahan kita. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naglakad kasama niya papasok sa Han Mansion. Nagmamadali ring pumunta doon si Kanan Zinyong kasama ang mga tao. Nang makita niya ang aming magkahawak kamay, bahagyang kumunat ang kanyang mga talukap at nagtanong siya, Fanche, kumusta ang kultura ninyo nitong mga nakaraang araw? Dahan-dahan kong itinaas ang aking panulat at sumulat ng 2 salita, sige. Mukhang nagulat si Kanan, ngunit hindi na nagtanong pa, at dinala kami sa pangunahing bulwagan. Punong-puno na ng mga tao ang pangunahing bulwagan. 12 ng mga bata at matatandang miyembro ng pamilyang Jian, kapwa direkta at kaugnay, ang naruroon. Ilang mga batang babae na nakasuot ng matangkad na damit ang nagtatawanan at nag-uusap sa paligid ni Lucen, sinusubukang makakuha ng pabor. Kan may ngiti rin sa mukha si Louis, paminsan-minsan ay kinakausap niya si Lucen. Pero nang makita niya akong pumasok, agad na nawala ang ngiti niya. Akala ko hindi ka maglalakas loob na sumama, malamig niyang sabi. Mabuti na lang at may pagkalalaki ka. Hindi ko na siya inabala pang kausapin, at dumiretso ako sa gitna ng main hall, tumayo ng tuwid, at sumulat, kailan tayo magsisimula.
Nang makita ang kalmado at kumpiyansang aura ko, bahagyang nagbago ang mga mukha ng lahat. Kumislap ang gulat sa mga mata ni Zinloy, at tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Dahan-daang tinapik ni Chen Yinfan ang kanyang tasa ng tsaa at marahang sinabi, "Fan Chen, naaalala mo ba ang postahan natin noong una? Kung mas mahina ka kay Lucen, sa kasamaang palad, si Chen Rizu ang magpakasal kay Lucen." Itinaas ko ang aking mga mata, malamig siyang tiningnan, at iwinaksi ang aking panulat. "Kung matatalo si Lucen, pakikontrol din ang pamangkin mo. Tigilan na niya ang pangangarap na kumain ng karne ng gansa." Galit na inihampas ni Chen Yinfen ang tasa ng tsaa sa mesa. Kumukulo sa galit ang mala-phoenix niyang mga mata. Kung matatalo si Lucen, natural lang na hindi na siya maglalakas loob na pag-usapan muli ang kasal kay Rusyo. Pero kung matatalo ka, aalis ka agad sa Han Mansion. Simula ngayon, tagahanga mo na ang pamilya Zinko. Hindi magpapasalamat ang pamilya. Marahang ikinumpas ko ang kamay ko at binitawan ang dulo ng panulat. Sige. Magdesisyon na tayo kung sino ang mas magaling. Napuno ng galit ang puso ni Chan Fan. Simulan na natin. Buong kumpiyansang naglakad si Lucen papunta sa gitna ng bulwagan. Malinaw na nakaukit sa kanyang mukha ang paghamak. Ang isang hamak na tao mula sa pamilyang Fan na tulad mo ay dapat magkaroon ng pagkakataong makipagkumpetensya sa aking 9 Great Spirit Root. Kung gayon, dapat ay maipagmalaki ng iyong mga ninuno. Tumawa siya ng mapait. Itinaas niya ang kanyang mga kamao at iwinagayway ang mga ito sa hangin. Ang tugatog ng cultivation ng 5th layer of refinement ay yumanig sa hangin. Kahit si Han Luoi ay nagulat. Hindi siya umusad. Paano iyon posible? Sa 10 bote ng refine ng liquid, kahit ako, na may 6th grade talent, ay uusad din. Nagpalitan ng tingin ang iba pang miyembro ng angkan. Ang resultang ito ay talagang hindi inaasahan. Ang 9 Grade Spirit Root ay tila hindi kasing lakas ng inaakala ng lahat. Ang kapaligiran ay naging awkward sa isang sandali. Mabilis na pumalit si Chen Yanfen, na sinasabing, ang landas ng cultivation ay hindi madali. Ang pag-abot sa tugatog ng 5th layer of refinement sa loob lamang ng 3 araw ay isang malaking bagay. Kahanga-hanga na talaga ito. Bagamat marami pa rin sa angkan ang nag-aalinlangan, hindi na nila ito pinag-isipan pa at tumanggo na lang. Oo, kahit ano paman, hindi ito maihahambing sa isang walang kwentang tao na walang espiritual na ugat. Biglang may sumigaw, unang patong ng pagpipino. Ito ang unang patong ng pagpipino. Tinakpan ni Chen Rizu ang kanyang bibig, nanginginig ang kanyang boses sa tuwa at kawalan ng paniniwala. Shou Chen, nakalusot ka ba? Mahirap paniwalaan ang mga mata ni Jian Luo. Mayroon siyang espiritual na ugat. Nanlaki ang mga mata ni Luo Chen. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Ang walang kwentang taong ito na hindi niya pinahalagahan ay talagang nalampasan ang unang antas ng pagsasanay at natalo siya. Paano ito naging posible? Hindi niya ito matanggap. Isa ako sa 9 na dakilang. Isang henyo na may espiritual na ugat ang natalo sa isang walang kwentang tao. Kinuha ko ang aking panulat at sumulat ng isang linya. Kung alam ng mga ninuno ng aking pamilya Fan na natalo ko ang isang taong may 9 na dakilang espiritual na ugat, mas lalo silang magiging proud. Ang pangungutya ni Lucien kanina ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Pinagsusuntok niya ang kanyang mga kamao sa galit. Kahit si Champion Fan ay naramdaman ang kanyang dignidad na nasira. Malamig niyang sinabi, nakapasa lang ako sa unang antas ng pagsasanay, at tingnan mo ang matagumpay na ekspresyon na ginagawa mo. Ang pagpasa ba sa unang antas ng pagsasanay ay pareho ng pagpasa sa ika-6 na antas ng pagsasanay. Ang ikalawang antas ay 5 beses na mas mahirap. Ngumiti lang ako, itinaas ang aking kamay, at sinuntok ang hangin. Isang tunog na parang isang maliit na pagsabog ang umalangaw sa hangin. Naiwan si Jin Rusa na nakanganga sa gulat. Second level training. Shou Chun, nakapasa ka talaga sa ikalawang antas ng pagsasanay, at iyon din sa loob lamang ng 3 araw. Ngayon kahit si Han Lu ay hindi makaupo sa kanyang upuan. Isang ekspresyon ng gulat ang nakaukit sa kanyang magandang mukha. Hindi rin ako nakapasa sa ikalawang antas ng pagsasanay sa loob ng 3 araw. Napuno ng galit at selos ang mga mata ni Lukhen. Nakakagulat na makapasa lang sa unang antas, ngunit ang pagpasa sa ikalawang antas ng pagsasanay ay parang dinurog. Nayanig si Chen Enfen, ngunit iginiit pa rin niya,
hindi naman ganoon kahirap maabot ang ikalawang antas ng pagsasanay. Naabutan ko lang si Lukhen kahit papaano. Pero pagkasabi niya nito, sinuntok ko ulit ang hangin. Sa pagkakataong ito, isang malinaw na tunog ang umalangaw na parang isang malakas na kalabog, na parang sinampal ng malakas ang lahat sa mukha. Napatalon si Hanloy mula sa kanyang upuan sa gulat. Hindi niya namalayan na bumagsak na pala ang kanyang upuan. Puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mukha. Imposible ang pagsasanay sa ikatlong antas ngayon. Imposibleng makapasa sa pagsasanay sa ikatlong antas sa loob ng 3 araw kahit para sa mga may siyam na baitang na espiritual na ugat. Pareho akong tinitigan ni Lukhen at Shenfen, pinagpapawisan ng malamig. Kinuha ko ang aking panulat at dahan-daang sumulat. Paano kung isa kang tunay na dragon? Paano kung mayroon kang siyam na dakilang espiritual na ugat? Nakaramdam ng labis na pagkainsulto si Lukhen at sumigaw ng galit. Ano ang ipinagmamalaki mo? Makinig ka. Tingnan mo. Papunta na ang mga tao mula sa Chanji Pavilion. Sasali ako ng direkta sa Chanji Pavilion, at isa ka lamang mabahong insekto na may pagsasanay sa ikatlong antas. Hindi ka karapat-dapat sa aking katapat. Tuluyan nang nasira ang dignidad ni Chen Enfen ngayon. Tinitigan niya ako ng masama at sumigaw, aba, mayroon kang mga espiritual na ugat. Wala akong silbi. Napakagaling mo, di ba? Kung may kakayahan ka, maghanda ka ng marangyang dote para sa akin sa loob ng 10 araw. Kung hindi mo kaya, huwag mo akong sisihin sa pagputol ng engagement at pagpapakasal kay Zinriju sa iba. Dahil doon, inihampas niya ang kamay niya sa mesa at galit na umalis kasama si Lucen. Nagkibit-balikat lang ako at hindi ito pinansin. Kung nangyari ito noon, baka nag-alala rin ako. Pero hindi ngayon, dahil isa akong Soul Master. Isang Soul Master na kayang magpino ng mga mamahaling tableta. Saka ko naalala na kahapon ay nangako ako sa manager ng Gembao Pavilion na sasali ako sa Grand Exhibition ng Luxian City. Ito ang perpektong pagkakataon para magpino ng mga dekalidad na training medicine. Malaki ang kikitain nila sa pagbebenta ng mga ito. Tama ba? Nakapila ang mga stall sa magkabilang gilid ng malawak na kalsada sa harap ng City Lord's Mansion. Ngayon ang engranding eksibisyon ng mga pamilyang nagpino ng medisina mula sa buong lungsod. Ang mga refiner, malaki man o maliit, ay dumating upang ipakita ang kanilang pinakamahusay na mga gamot. Si Ins Hanan, ang pinuno ng pamilyang In, ay nagpapakita ng mga pinakamabentang low-grade training medicine sa kanyang stall. Isang dagat ng mga tao ang nagtipon sa harap niya. Sa kabilang panig, ang parehong malaking stall ng pamilyang Van ay nakakatakot na walang tao. Hindi mapakali si Vasilan dahil sa malamig na kapaligiran. Talaga bang darating ang ekspertong iyon? Ang manager, na nakatayo sa tabi niya, ay nagsabi ng may mapait na ngiti, karamihan sa mga Soul Master ay namumuhay ng mag-isa at umaalis ayon sa gusto nila. Kung pupunta siya o hindi ay nakasalalay lamang sa kanyang kalooban. Labis din siyang nag-aalala. Kung darating ang Soul Master na iyon, ang pamilyang Wan ay makakatanggap ng mid-grade training medicine at malalagpasan ang pamilyang In. Ngunit kung hindi siya darating, ang eksibisyong ito ay magiging solo show lamang ng pamilyang In. Mas marami pang mahihirapan ang haharapin ng pamilyang Wan sa susunod na taon. Ang lalong nagpabalisa sa kanya ay malamang na nakapag-activate ang pamilyang In ng isang mas malakas na skill. May balita na matagumpay na na-refine ni Ink Hanan ang isang mid-grade training medicine. Kahit 1% lang ang success rate, kung kumalat ang balitang ito, magdudulot ito ng malaking sensasyon. Isa na lang ang pagpipilian ng pamilyang Wan ngayon, ang gumamit ng Soul Master na iyon. Sa mismong sandaling iyon, ako, na nakasuot ng itim, ay dahan-daang lumapit sa stall ng pamilyang Wan. Si Commander Hong ay naglalakad-lakad. Nang makita niya ang aking anino na nakaitim, kumunot ang kanyang mga kilay. Agad na nakilala ng manager ang aking mga damit, at nagsimulang bumilis ang kanyang puso. Miss, ito ba ang Soul Expert? Nanginag si Commander Hang sa loob at mabilis na humakbang paarap at yumuko ng may paggalang. Pagbati kay Commander Hang, Expert. Mabilis akong ipinakilala ng manager. Expert, sabi niya. Ito ang panganay na miss ng aking pamilya Warren, ang Vice President ng Family Affairs. Nagkunwari akong walang interes sa mga gawain ng pamilya Wan at direktang nagtanong sa mabigat na boses, gaano karami sa negosyo ng alchemy ang kaya ninyong hawakan? Itinago ni Commander Hang ang kanyang emosyon.
Gusto talagang makipagtulungan ng Soul Master na ito sa Pamilya One. Bahagyang kumunot ang kanyang mga mata, at sinabi niya, ang aming Pamilya Warren ay naghanda ng 100,000 Silvertail batay sa presyo sa merkado. Kaya naming hawakan ang negosyo ng 10th rank mid-grade alchemy. Nang marinig ito, bahagyang kumunot ang aking noo. Wala pa nga akong mid-grade alchemy. High-grade alchemy lang ang mayroon ako. Nang wala akong sinabi, naisip ni Commander Hang na baka hindi pa sapat ang inihandang pera. Mabilis niyang idinagdag, eksperto, baka hindi mo alam. Ang aming one. Binibili ng pamilya ang negosyo ng alchemy mo sa halagang 10,000 Silvertail kada bote. Ito ay isang napakamakatwirang presyo. Ang pamilya sa unahan ay nakalikha na ng mid-grade alchemy. Kung maglalaban ang dalawang pamilya sa hinaharap, tiyak na bababa sa 10,000 ang presyo ng pagbebenta. Handa pa ngang magdusa ang aming pamilyang One para sa pagkalugi para makakuha ng katanyagan. Mahinahon kong sinabi, hindi ako nagbebenta ng mga mid-grade na produkto. Pinagpawisan ang noo ng manager dahil dito. Malinaw niyang sinabi na tatawagan niya ang Soul Master na ito para magbenta ng mid-grade alchemy agad-agad. Pagkatapos ay tahimik akong kumuha ng isang bote, inikot ito sa aking palad, at sinabing, ito lang ang ibinebenta ko. Nagpalitan ng tingin sina Commander One at ang manager. Nanatiling kalmado si Commander One ngunit nanginginig sa kaibuturan, habang agad na sumigaw ang manager, "Hi, Great Alchemy Expert, ibebenta mo ba ito sa amin?" Tanong ko, ayaw nyo bang bilhin yan? Agad na sumagot ang manager, hindi ganoon. Gusto talaga naming bilhin yan. Ito ay high-grade alchemy. Hindi lang Luxian City, kundi pati na rin ang mga nakapalibot na lugar. Kahit sa mga lungsod ng China, hindi pa kailanman nakita ang ganitong dekalidad na espiritual na medisina. Dahil dito, agad na sisikat ang pamilyang One. Sasakupan nila ang market share ng pamilyang In at magiging number 1 alchemy family sa Target City. Walang-wala ang mid-grade alchemy ng pamilyang In kumpara rito. Pero nag-alala ang manager at nagtanong, "Eksperto, magkano ang presyo ng bawat bote?" Napakamahal nito. Nabalitaan ko na sa malalayong lugar, ang isang bote ay umaabot sa 500 Silvertail. Kung hihingi ka ng ganoon kataas na presyo, hindi ito mabibili ng pamilyang One namin ng maramihan. Mahina kong sagot, 10,000 Silvertail. Sumilip ang malalim na hinala sa mga mata ni Commander One. Eksperto, alam mo, kahit ang mid-grade alchemy ay nagkakahalaga ng 10,000 Silvertail. Naisip niya na baka may iba akong motibo. Pagkatapos ay kumuha ako ng 3 pang bote at inilagay ang mga ito sa harap niya at sinabi sa mahinahong boses, "Iisa lang ang kondisyon ko, sirain ang pamilyang In." Agad na naintindihan ni Commander One. Kaya nga nagbebenta ang ekspertong ito sa mababang presyo dahil may sama siya ng loob sa pamilyang In. Ang pamilyang In talaga. Nasaktan niya ang maling tao. Paano niya nagawang pukawin ang isang second-rank Soul Master? Mabilis siyang nagdesisyon. Kung ang isang eksperto ay kayang mag-supply ng high-grade alchemy sa mababang presyo ng ganito katagal, hindi dapat mahirap pabagsakin ang pamilyang ito. Tumango ako at sinabing, "Sige, ibigay mo sa akin ang mga materyales sa alchemy. Gagawa ako ng maraming high-grade alchemy para sa inyo ngayon din." Agad na iniutos ni Commander Won na ihanda ang mga materyales at ang silid ng alchemy. Pagsapit ng tanghali, umabot sa tugatog ang eksibisyon. Noon din ay humagalpak ng tawa si Ink Hanan. "Makinig kayong lahat. Gusto kong ibalita ang isang magandang balita. Matagumpay na nakalikha ang aming pamilya In ng mid-grade alchemy. Ito ay magkakahalaga ng 13,000 Silvertail. Naghiyawan ang mga tao. Kahit na mas mahal ito kaysa sa presyo sa merkado, ang mid-grade alchemy ay isang bagay na mataas ang demand at kakaunti ang supply. Ang pagkuha nito ay isang bagay ng swerte. Kaya naman, sa kabila ng presyo, handa pa rin itong bilhin ng mga tao." Nang makita ang mga taong dumadagsa sa kanyang pwesto, tumawa ng malakas si Ink Hanan. Simula nang dumating si Panfo, patuloy na tumataas ang kayamanan ng pamilya In. Noon din, nakangiting lumapit si Commander Han na may dalang tray na natatakpan ng pulang tela at sinabing, "Lahat, gusto rin ng aming pamilya In na magbahagi ng ilang magandang balita." Nagulat si Ink Hanan. Kumunot ang noo niya at sinabing, "Naglalaro ang babaeng ito ng panlilinlang.
Gusto lang niyang makipagkumpetensya sa aking pamilyain. Nangangailangan iyon ng tunay na lakas. Bago pa siya matapos magsalita, bahagyang umangat ang mga labi ni Commander Hang at prangkang ipinahayag niya, mula ngayon, ang pamilya Warren ay magbibigay ng limitadong dami ng mataas na uri ng refined essence. Pagkatapos ay tinanggal niya ang pulang tela, at isang bote ng mataas na uri ng refined essence ang lumitaw sa harap ng lahat. Sumabog ang buong kapaligiran na parang isang pagsabog. Hindi maintindihan ni Injonan kung saan nakuha ng pamilya Warren ang ganitong mataas na uri ng refined essence ng magdamag. Talagang takot na takot siya. Nang makita niyang tumatakbo palayo ang lahat ng mga customer na nakatayo sa harap ng kanyang stall, mabilis siyang sumigaw, huwag kayong masyadong ma-excite. Ang mataas na uri ng refined essence ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 500 silvertail. Kaya nyo ba yan? Nang marinig ito, maraming tao ang natigilan at napahiya. Tunay ngang hindi kayang bilhin ng mga ordinaryong tao ang isang napakahalagang bagay. Mas mabuting bumili ng low-grade o mid-grade essence. Ngunit muling napangiti si Commander Warren. Tumayo siya at sinabing, bilang pasasalamat sa aming mga customer, luma man o bago, inanunsyo ng pamilya Wan na sa susunod na buwan, ang presyo ng high-grade refined essence ay 12,000 silvertail na lamang. Maingat niyang pinagpasyahan ang presyong ito, 10,000 ang mapupunta sa mga eksperto, 1,000 para sa mga materyales, at ang pamilya Wan ay kikita lamang ng maliit na tubo na 1,000 silvertail. Ngunit kahit na ito ay sapat na upang talunin ang pamilya In. Muling sumabog ang karamihan na katatapos lang tumigil at mabilis na sumugod patungo sa stall ng pamilya Wan. Nagpatuloy ang kaguluhang ito hanggang gabi. Samantala, si In Changsan, na nakahiga sa kanyang stall, ay nakatitig sa Great Refined Essence na may pulang mga mata. Anong nangyayari? Bakit? Bakit? Hindi maintindihan ni In Changsan kung paano biglang nakakuha ang pamilya Wan ng ganito kamura na high-grade refined essence. Tila sinasadya ang lahat ng ito para puntiryahin ang pamilya In. Nagngingit-ngit siya at sinabi ng mahina, boses. Sabi niya, Commander Wan, napakabata mo pa para umasa kahit kanino. Kung gusto mong pabagsakin ang aming pamilya napakabata mo pa rin. Kailangan kong tawagin ang Tau Protector na nakatayo sa likuran niya para tulungan ang aming pamilya Samantala, sa pansamantalang tolda ng pamilya Wan, komportable akong humihigop ng tsaa. Sa loob lamang ng isang araw, nakagawa ako ng kabuuang 50 bote ng high-grade refined essence at 10 bote ng excellent grade refined essence. Itinago ko ang excellent grade essence para sa aking sarili at ibinenta ang high-grade essence sa pamilya Wan sa halagang 500,000 silvertail. Sakto lang, pumasok si Commander Hang, nahihilo, may hawak na mga perang papel. Isang mahinang halimuyak ang lumabas mula sa kanyang katawan. Magalang niyang sinabi, Senior, ito ang iyong 500,000 silvertail na halaga ng mga perang papel. Kinuha ko ang mga ito at isinilid sa aking damit ng walang anumang emosyon, at sinabing, gagawa ako ng isa pang batch ng high-grade refined essence bukas. Pagkatapos, ihanda mo na ang pilak at mga materyales. Dahil doon, tumayo ako para umalis. Nang sandaling iyon, mabilis na sinabi ni Commander Hang, Senior, maghintay po kayo. Kumikinang ang kanyang mga mata sa karunungan. Ang mataas na uri ng refined essence ay sapat na para pabagsakin ang kalahati ng imperyo ng pamilyang In. Pero mayroon pa rin silang mababang uri ng essence. Para hindi sila tuluyang maubos. Nag-isip ako sandali at naintindihan ang ibig niyang sabihin. Total, kakaunti lang ang mga mandirigma na kayang bumili ng high-grade essence. Karamihan sa mga tao ay bumibili pa rin ng low-grade essence. Ang mga pamilyang ito ay walang iniiwang bato na hindi ginawa para supalan kami para suportahan ang Lucian. Kailangan kong manindagan. Maingat na nagtanong si Commander Hang, Senior, maaari ka ring gumawa ng ilang low-grade refined essence. Nanatili akong tahimik ng ilang sandali. Hindi naman sa hindi ako makagawa ng low-grade essence. Ngunit napakataas ng demand para dito. Kahit na mag-refine ako araw at gabi, hindi matutugunan ang demand ng merkado. Ang pangunahin kong prioridad ay ang cultivation. Hindi tamang mag-aksaya ng napakaraming oras sa pakikitungo lamang sa mga pamilyang ito. Pagkatapos ay nagtanong si Commander Hang, Senior, paano kaya kung sanayin natin ang ilang refined apprentice?
Bigla akong napaisip. Pasensya na, iniisip ko lang kung maaari ba tayong magsanay ng ilang refining apprentice na gagawa lamang ng low-grade essence. Ngunit napakahirap ng gawaing ito. Ang pagpili ng mga tamang tao ay isang malaking problema rin. Pag-uusapan natin ito ng detalyado kapag may oras tayo. Tumangala ako sa langit. Pagkatapos ay tumayo ako at umalis. Labis na nasa sabik si Commander Hang. Total, naabot na ng insya ng antas ng refining apprentice sa tulong lamang ng mga kayamanan ng kanyang pamilya. Kung mayroon mang sariling refining apprentice ang pamilyang Wan, hindi na sila mag-aalala sa hinaharap. Naisip niya, pagdating niya sa mansyon ko bukas, tiyak na makikita ko ang tunay niyang mukha. Ang Hope-Breaking Crystal ay kayamanan ng aming pamilyang Wan. Shan, dalian mo at kunin ang Hope-Breaking Crystal. Nakakakita siya ng kahit anong pagbabalat kayo. Gusto kong makita ang tunay na mukha ng refiner na iyon. Pagkaalis sa eksibisyon, hindi ako dumiretso sa Haiyan Residence, sa halip ay pumunta ako sa mansion ng City Lord. Kinuha ko ang token na natagpuan ko mula sa bangkay ng miyembro ng Spiral Happiness Palace. Nang makita ng card leader ang token, magalang na sinabi niya, sa murang edad ko, kaya mong patayin ang mga miyembro ng Spiral Happiness Palace. Tunay kang kahanga-hanga. Ang Spiral Happiness Palace ay isang masamang organisasyon na nakakalat sa buong lugar ng Changwon Set. Sinunog, pinatay, ninakawan, at gumawa sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Marami silang sangay. Naglunsad ang Changwon Set ng maraming pagsalakay upang lipulin sila, ngunit hindi nila sila lubusang nalipol. Dahil napilitan silang gawin ito, inutusan ng sekta ang iba't ibang mansyon ng mga Panginoon ng lungsod na mag-issue ng mga misyong gantimpala. Gayunpaman, ang mga tao mula sa Spiral Happiness Palace ay lubhang mapanganib kaya't ang mga ordinaryong mandirigma ay hindi nang ahas na makipaglaban sa kanila. Sa makatuwid, kakaunti lamang ang nakakumpleto ng mga misyon. Sinabi ng pinuno ng bantay, may karapatan kang mag-cultivate sa Dark Cloud Spiritual Pool ng isang beses. Sumama ka sa akin. Kasunod niya, narating ko ang isang sulok ng mansyon ng mga Panginoon ng lungsod. Mayroong 2 lihim na silid, at sa ilalim ng mga ito ay ang Dark Cloud Spiritual Pool, kung saan patuloy na lumalabas ang isang makapal na espiritual na emanasyon. Pagdating ko, isang batang babae na nakasuot ng lila ang nakatayo na roon. Siya ay napakatangkad, na may tuwid at magandang mga binti. Nang may marinig siyang tao sa likuran niya, lumingon siya at tumingin sa akin at malamig na sinabi, huli ka na para maabot ang ika-4 na antas ng tuktok. Pumili ka ng isang lihim na silid at magpahinga sa loob. Tumayo ako ng tuwid at nagtanong, anong ibig mong sabihing huli? Bamantong hininga ang pinuno ng bantay. Nasa ika-4 na antas ka na ng rurok. Huli ka na talaga. 3 taon nang bukas ang Dark Cloud Spiritual Pool, at maraming mandirigma na ang gumamit nito. Hindi na pareho ang espiritual na aura nito. Kung gusto mong makapasok sa ika-4 na antas, dapat ay mayroon kang napakahusay na espiritual na ugat o nagtataglay ng mataas na antas na mga teknik sa pag-iisip. Tiningnan niya ang aking mga damit. Hindi ako mukhang galing sa isang prominenteng pamilya. Naisip niya sa sarili na malamang ay wala akong anumang mahusay na mga teknik sa pag-iisip. Mahina niyang sinabi, kung gayon, dahil dumating ka na, pumasok ka sa loob at subukan. Mayroon ka lamang 1 oras ng paglilinang. Bilisan mo. Tumanggo ako at pumasok sa pangalawang lihim na silid. Maya-maya, isang kahanga-hangang lalaking nasa katanghaliang gulang ang mabilis na dumating. Ito ang numero 1 eksperto ng Luxian City, ang parehong lumitaw sa detection tower. Magalang na sinabi ni City Lord Yigan, ang pinuno ng bantay, City Lord, pumasok na si Miss Hardo. Kasalukuyan siyang naglilinang. Nakahinga ng maluwag si Yigan. Anak siya ng guro mula sa Chang'an. Hindi tayo maaaring maging pabaya sa kanya. Maghintay ka rito. Sa sandaling makalabas si Miss Hardo mula sa kanyang cultivation, ipaalam mo agad sa akin. Noon din, natuon ang tingin ni Ye sa pangalawang lihim na silid. Kumunat ang noo niya at nagtanong, sino ang nasa loob? Sumagot ang pinuno ng gwardya, isang hindi kilalang binata ang pumatay ng mga tao mula sa Blood Belly Palace. Nang marinig ito, nagalit si Yezefan at sinabing, tawagan mo siya. Tapos na ang cultivation ni Miss Hardo. Hindi ba pwedeng hintayin mo siya sa labas hanggang sa matapos siya? Nag-aalangan na tanong ng pinuno ng gwardya.
Kaya dapat ko na ba siyang tawagin palabas ngayon? Tumingin si Ezephan sa dalawang lihim na silid sa malapit. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi niya, sige na, isa lang siyang hindi kilalang batang lalaki. Hindi ganoon kahusay ang kanyang cultivation. Wala siyang magiging epekto sa cultivation ni Miss Hardo. Samantala, sa loob ng lihim na silid, lubusan akong nakalubog sa cultivation. Ang aking mga transparent na espiritual na ugat, tulad ng mga ugat ng isang higanteng puno, ay mabilis na nilalamon ang nakapalibot na espiritual na aura. Kasabay nito, ang aking high-level na teknik, ang clear wind, ay gumagana rin, na lalong nagpapataas ng bilis ng pagsipsip ng mga espiritual na ugat. Magkasama, sila ay kumukuha ng aura. Sa susunod na silid, biglang nagising ang batang babae na nakasuot ng lila mula sa pagmumuni-muni. Naramdaman niya ang daloy ng aura, at lumitaw ang hinala sa kanyang malamig na mukha. Ano ang nangyayari? Nililinang ko ang pinakamataas na mental technique sa aking sekta, at ang aking mga espiritual na ugat ay may pambihirang kalidad. Sa ganitong estado, dapat ay damaloy ang aura patungo sa akin. Ginamit niya ulit ang kanyang teknik at sinubukan itong bawiin. Ngunit sa halip na bumalik, ang aura sa kanyang silid ay nagsimulang damaloy patungo sa akin ng mas mabilis. Nabahala ang kanyang mukha. Mas malakas ba ang espiritual na ugat ng ibang tao kaysa sa akin? Sa wakas, tumigil siya sa paglilinang, dahil ang aura dito ay hindi na gaanong kapaki-pakinabang sa kanya. Lumabas siya at sinimulang obserbahan ang kondisyon ng aking silid sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Parang may itim na butas sa loob ang kanyang mga pandama, nilalamon ang lahat ng espiritual na enerhiya. Nang makita ang bilis ng paghila ng aking espiritual na enerhiya, siya ay nayanig. Biglang sumagi sa kanyang isipan ang isang pangalan. Ito ba ang maalamat na talento ng spiritual laker na nakita ni Mr. L? Nakatitig siya sa pintuang bato, isang hamon ang kitang-kita sa kanyang mga mata. Palihim siyang lumabas mula sa kanyang ama para lang makita mismo kung gaano ka-special ang nakakawasak na talento ng espiritual na alak na ito. Noon lang, isang malakas na boses ang umalangaw mula sa loob ng lihim na silid, at isang aura ng ikalimang antas ng kahusayan ang lumabas. Nanlaki ang mga mata ng pinuno ng gwardya. Gulat niyang bulalas, nalagpasan na. Ang espiritual na enerhiya rito ay halos hindi sapat para sa isang mababang antas na cultivator. Ngunit, nagtagumpay ito. Isang bahagyang kagalakan ang lumitaw sa malamig na mukha ng batang babaeng nakadamit lila, at naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Gaya ng inaasahan, tunay na naiiba ito sa mga ordinaryong tao. Kung ang isang ordinaryong cultivator ay nasa ika-4 na antas na tugatog, ang paglagpas gamit ang napakababang espiritual na enerhiya ay magiging imposible. Ngunit sa aking talento at mga pamamaraan, kahit ako ay halos hindi ito magagawa. Tila ang aking talento sa espiritual na alak ay hindi gaanong mas malakas kaysa sa akin. Ngunit pagkatapos ng isang tasa ng tsaa, isang boses ang muling umalangaw mula sa lihim na silid. Isang malakas na alon ng ika-6 na antas na pagpipino ang lumabas, na naglaho sa alikabok sa lupa. Nawala ang ngiti sa mukha ng batang babae. Mula level 5 hanggang level 6 sa oras ng isang tasa ng tsaa. Hindi ko magagawa iyon kahit nasa lahat ng aking lakas. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mayroon bang napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng talento sa espiritual na alak at ng aking talento? Gayunpaman, nanatili siyang may huling pag-asa. Kinumbinsi niya ang sarili na ang pagkakaiba sa pagitan ng level 6 at level 7 ay isang malaking bangin. Inabot siya ng 10 araw bago niya ito narating mismo. Mabagal na lumipas ang oras, at walang tunog na lumabas mula sa loob. Naisip niya na marahil ay tama siya. Ngunit biglang, isang bagzo ng hangin, na mas malakas pa kaysa dati, ang humihip mula sa lihim na silid. Muntik nang matamba ang pinuno ng gwardya at sumigaw sa gulat. Pagpino sa ika-7 antas. Mula sa level 4 peak hanggang sa pagpino sa level 7 sa loob lamang ng isang oras. Ang malamig na kilos ng batang babaeng nakasuot ng lila ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay napuno ng gulat. Bumulong siya ng hindi makapaniwala. Ang imposibleng talento sa spiritual liquor at ang talento ko ay 2 antas lamang ang pagitan. Kaya paano nagkaroon ng napakalaking pagkakaiba? Ito ay isang malaking pagkabigla para sa kanya. Halos madurog ang kanyang puso.
Ang talentong ipinagmamalaki niya ay walang anuman kumpara sa aking talento sa spiritual liquor. Lumabas ako mula sa lihim na silid, pinagpapawisan ang buong katawan ko. Nang makita ko ang batang babaeng nakatayo sa labas, napagtanto kong ang aking cultivation ay maaaring nakakagambala sa kanya. Agad kong pinagsalikop ang aking mga kamay at sinabing, "Binibini, pasensya na. Nag-ambala ko kayo." Tumingin sa akin ang babae ng may komplikadong ekspresyon. Nagninit-ngit pa siya at sinabing, "Ang pangalan ko ay Linan. Tandaan mo, kapag naabot mo na ang antas ko, gusto ko ng isang mapagpasyang laban sa iyo." Kasabay nito, kinuha niya ang isang lilang token na nakasabit sa kanyang baywang at inihagis ito sa akin. "Itago mo ito. Kung sakaling malagay sa panganib ang buhay mo, kunin mo ito. Pero huwag kang mamatay." Kasabay nito, tumalikod siya at naglakad palayo, naiwan akong lubos na nalilito. Napakamot ako ng ulo. Kailan ko siya nagalit? Bakit niya bigla na lang gustong magkaroon ng isang mapagpasyang laban sa akin? At ibinigay niya rin sa akin ang token. Lumabas ako, nalilito. Samantala, si Linan ay lumilipad sakay ng isang puting kangaroo pagkatapos umalis sa Luxian City. Maya-maya pa, biglang natipon ang madilim na ulap sa itaas niya. Pagtingala niya, nakita niya ang isang malaking asul na agila na lumilipad sa itaas, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting roba, ang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang likuran. Ang malakas na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay ganap na pumihil sa nakapalibot na hangin. Nang makita siya, nagulat si Linan at agad na lumuhad at sinabing, "Ang disipulo Lin ng Monsect ay yumuko kay Vice Director Chan ng Chanji Pavilion." Ang lalaking nakatayo sa harap niya ay si Chan Dao, isa sa 4 na bise-direktor ng Chanji Pavilion. Malinaw na pumunta siya para sunduin si Lucen. Malamig na sabi ni Chan Dao, "Hinahanap ka ng iyong ama kung saan-saan, kaya ka napunta rito." Ngumiti si Chan Dao. Siya at ang Panginoon mula sa Chang'an ay mga disipulo ng iisang guro, at ang kanilang relasyon ay napakalalim. Nang marinig ni Lucen na tumakas ang kanyang anak na babae sa bahay, sinabihan niya si Chan Chengdao na bantayan ang anumang bakas nito. Tumingin si Chan Chengdao sa Luxian City at agad na naunawaan kung bakit pumunta rito si Lo Qingxian. Nagtanong siya ng may pagtataka, "Nakilala mo ba ang spiritual liquor talent na iyon? Ano ang hitsura niya?" Bahagyang namula ang mga mata ni Lo Qingxian sa tanong. Malungkot niyang sinabi, "Napaka-unfair niya." Nabigla si Chan Dao. Sa kanyang mga alaala, si Lo Qingxian ay isang babaeng hindi yumuko kan inuman at laging gustong manalo. Talagang ikinagulat niya ang makita itong lumuluha. "Sabihin mo nga sa akin, ano ang ginawa niya sa iyo?" Interesado si Chan Dao na makinig sa kwento. Ngunit habang ipinapaliwanag ni Liu Qingxian ang lahat, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. "Imposible ito. Sigurado ka bang hindi mali ang iyong pandama?" Nakanganga si Liu Qingxian habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mula sa 4th level refinement peak diretso sa 7th level refinement sa loob ng isang oras. Ako mismo ay isang 8th grade spiritual root. Isang hakbang na lang ang layo mula sa 9th grade. Pero ang bilis ng aking cultivation ay wala pa sa kalahati niyan. Nang makita ang gulat na mukha ni Chan Dao, bahagyang lumiwanag ang kalooban ni Lu Qingxian. "Kita mo, hindi lang ako ang sira. Ngayon, ikaw mismo ang pumunta at tingnan ito." Gayunpaman, ibinigay ko na sa kanya ang Indian order. Madali itong matukoy. "Sige, aalis na ako." Pagkatapos noon, lumipad siya palayo, humuhuni ng isang awit ng mangingisda, dumapo sa isang puting kan, naiwan si Chan Dao na natigilan. Naisip niya sa sarili, talaga bang ganoon kalaki ang pagkakaiba ng 9th grade at 8th grade? Kailangan kong makita mismo. Pagbalik ko sa high mansion, nakita ko ang mga katulong na nag-aayos ng mga paso ng bulaklak at naglilinis ng mga mesa at upuan. Maging si Jin Zhenyan, ang patriarka ng pamilya, ay nagtatrabaho rin, at tinutulungan siya ni Jian Rusa. Nagtataka akong nagtanong, "Anong nangyayari?" Nang makita ako, galit na tanong ni Xian Zhenyan, "Anong nakatayo ka dyan? Bilisan mo at tumulong ka." Inabutan ako ni Jian Rasuya ng tela. Nagpadala lang ng mensahe ang City Lord na darating ang mga dignitaryo ng Chanji Pavilion. Sakto, lumabas si Jian Lucian, ang mga kamay ay nakakuyom sa likod, mukhang mayabang. "Anong nakatayo ka dyan? Bilisan mo at magtrabaho ka para sa akin."
Kung sisirain mo ang trabaho ko, kahit 10 sa mga ulo mo ay hindi sapat. Inihagis ko ang telang ibinigay ko sa kanya sa lupa at kinuha ang panulat ko at sumulat, ano ang kinalaman ko sa trabaho mo? Ang mga tao mula sa Tazy Pavilion ang darating para sunduin ka, hindi ako. Tumawa ng may pag-alipusta si Luzin. Ngayon ang araw na aabot ako sa langit. Ang daming tao sa labas ang gustong magsamantala sa akin sa huling pagkakataong ito. Wala akong oras para sa kanila, at may pagkakataon ka pang linisin ang mga upuan ko at panasan ang sahig ko, pero hindi mo man lang ito pinahahalagahan. Si Chen Xinyanfen, na nakatayo sa tabi ko, ay nakangiti rin sa tuwa. Bakit mo pa pinapansin ang tandang senior na ito? Sakto naman, dumating si Inson. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at ngumiti, Young Master Jan, binabati ka ng aking ama. Ito ay isang maliit na regalo bilang tanda ng paggalang. Umaasa ako na matutulungan ka ni Young Master Jan sa aming pamilyain sa hinaharap. Sa likuran niya, ilang malalakas na lalaki ang may dalang ilang kahon ng mababang uri ng likidong pangpino. Nang makita ito, huminga ng malalim ang buong pamilya Jin. Ang lahat ng likidong pangpino na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 300,000 silvertail. Natakot sina He Xinyan at Chen Xinfen. Hindi nila tinanggap ang ganito kalaking regalo. Ngunit tumawa ng malakas si Lucen at tinanggap ang lahat. Ulo ng pamilya, dumating ka sa tamang panahon. Halika, bigyan mo ng bote ang lahat ng nagtatrabaho rito. Pagkatapos ay tiningnan niya ako ng may paghamak at sinabing, pero huwag kang magbigay ng kahit ano sa hanggal na lalaking iyon. Pagkatapos, lahat, mula sa mga miyembro ng angkan hanggang sa mga katulong, ay masayang nakatanggap ng isang bote ng low-grade refined liquid. Tanging ang mga kamay ko na lang ang natira. Ngumiti si Lucen at sinabing, Fatch, pinagsisisihan mo na ba ito ngayon? Isang low-grade refined liquid ang nalaglag mula sa mga kamay ko. Isang malaking kawalan. Hinawakan ko ang high-grade at extreme-grade refined liquids na itinatago ko sa aking dibdib at naisip, malapit na niyang maunawaan na huwag husgahan ang mga tao batay sa kanilang hitsura. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking panulat at mahinahong sumulat, kung ako sa iyo, hindi ko tatanggapin ang Reg Along ito bago opisyal na pumasok sa Chanji Pavilion. Mapanghamak na sabi ni Inkhen, Fatch, gusto kong magbigay, at gusto ni Young Master Jian na kumuha. Bakit mo kailangang sumingit? Tumingin ako kay Inkhen at sumulat ng bahagya ng natawa. Natatakot lang ako na ang mga pinuno ng pamilya ay magkabilang panig mamaya. Pagsisisihan mo ang pagkatalo. Tumawa ng malakas si Inkhanan. Pagsisisihan ko ito. Tumaya na ako sa isang talentong espiritual na nasa antas ng alak. Wala akong nakikitang dahilan para pagsisihan ito. Noon lang, umihip ang isang malakas na hangin, at isang malaking asul na agila ang dahan-daang bumaba sa ibabaw ng pamilyang Zin. Ang lalaking nakatayo sa ibabaw nito ay naglabas ng isang nakakatakot na aura na halos mawalan ng hininga ang lahat. Nakatayo siya sa ere. Nanginginig sa tuwa si Lucen, tumingin kay Fan Chen at sinabing, Fan Chen, dumating na ang aking sandali ng kaluwalhatian. Maingat na panoorin habang tumatawid ako sa Dragon Gate na parang karburador at magiging isang tunay na dragon ng siyam na langit. Pagdating ni Chen Zhongguan, lumuhad si Han Jiang Lucen at ang buong pamilyang Jian sa labas ng bahay upang salubungin siya. Nagulat ang lahat. Akala nila ay isang ordinaryong diakono ito. Ngunit sino ang mag-aakala na ang bise-pinuno ng Chanji Pavilion mismo ang darating? Pinuno nito ang lahat ng higit na takot at respeto. Malinaw na pinahahalagahan ng TNG Pavilion ang mga talentong espiritual na nasa antas ng alak ng higit pa sa inaasahan. Naiinip na tanong ni Chen Dao, sino sa inyo ang isang talentong espiritual na nasa antas ng alak? Ang ideya ng pagbagsak ng 3 antas sa loob lamang ng isang oras ay patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Agad na napunta ang mga mata ng lahat kay Lucen. Ngumiti si Lucen ng may pagmamalaki, humakbang paarap, at yumuko ng may paggalang. Yumuko ang batang si Lucen kay Vice Pavilion Master Chen. Nang marinig ito, agad na humakbang paarap si Chen Xindao at binuhat siya mismo. Paulit-ulit siyang tumango, pinupuri siya. Hindi masama, hindi naman masama. Isa kang tunay na may potensyal na binata. Napuno ng tuwa si Lucen. Hindi niya akalain na tretuhin siya ng ganito kaganda ni Vice Pavilion Master Chen, na medyo kinabahan siya.
Ngumiti si Chen Zindao at hinawakan ang kamay ni Lucen, sabay sabing, huwag kang kabahan. Kung iisipin mong mabuti, halos pareho tayo ng lugar. Ipinanganak ako sa kalapit na Bill City 30 taon na ang nakalilipas. Nang matuklasan ang aking talento sa espiritual noong ika-8 baitang, nakipagkamay din ako sa Chanji Pavilion. At ngayon, 30 taon na ang lumipas, ang iyong talento sa espiritual noong ika-8 baitang ay muling nakakagulat sa Chanji Pavilion. Ito ang ating kapalaran. Nang marinig ito, naunawaan ng lahat na si Chen Zindao ay ang parehong maalamat na henyo na ang talento sa espiritual na itim noong ika-8 baitang ay dating natuklasan. At ngayon, ang kanyang pagkukusa na makipagkaibigan kay Lucen ay isang malinaw na hudyat sa lahat na kapag pumunta si Lucen sa Chanji Pavilion, matatanggap niya ang espesyal na proteksyon ni Chen Chendao. Nangangahulugan ito na halos walang hanggan ang kinabukasan ni Lucen. Ipinalupa ni Inkhan ang kanyang mga kamao sa tuwa at bamulong sa sarili, sabi ko na nga ba, hindi nagkakamali si Inkhan sa desisyon. Ang pagtaya sa isang talentong tulad ni Lucen ang pinakamahusay na desisyon sa buhay ko. Matagal na nag-usap sina Chen Zindao at Lucen. Nang medyo magkakilala na sila, tumingin ang mga Chen daw sa nakaluhod na Zin clan at naiinip na nagsabing, tumayo kayong lahat. Naunang tumayo si Kanan at magalang na sinabing, Vice Pavilion Master Chen, pasok po kayo. Pagkatapos noon, pumasok ang lahat sa pangunahing bulwagan. Mag-isang nakaupo si Chen Zenidaw sa pangunahing upuan, habang ang iba ay nakatayo sa magkabilang gilid, hindi nangangahas na huminga ng malalim. Mahinahong tumawa si Chen Zenidaw, Lucen, narinig ko na ang tungkol sa kapangyarihan ng iyong 9th grade spiritual talent. Kahit ang malamig ang ulo na batang miss mula sa Chuan sect ay umiyak dahil sa iyo. Lubos na nalitaw si Lucen. Sino ang batang miss na iyon mula sa Chuan sect? Nagpatuloy si Chen Chendao, maaari mo bang ipakita ang iyong spiritual talent dito? Ang pagbasag ng 3 antas sa loob ng 1 oras, napakabilis ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya, parang isang higanteng balina ang lumulunok ng isang buong karagatan ng tubig. Tumango si Lucen at naglakad papunta sa gitna ng bulwagan. Naisip niya na tiyak na hihilingin sa kanya ng mga tao sa Chanji Pavilion na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Ngunit napagtanto niya na ang paggamit lamang ng spiritual talent ay hindi magpapatunay sa tunay na kadakilaan ng kanyang 9th grade talent. Pagkatapos ay may isa pang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Magalang niyang tinanong, Vice Pavilion Master Chen, maaari ba itong gawing sparring match? Tanong ni Chen daw nang may interes, sino ang gusto mong makasparring? Natawa si Lucen sa sarili, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at direktang itinuro si Fan Chen. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Naglalakas loob ka bang makipagkompetensya muli sa akin?